Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1501-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ang mapangahas na tawa ni Kerlan, biglang nanginig ang katawan ni Mingayo. Ang paketeng ito ng pulbos ay para lamang matiyak na lalaban kami sa patas na mga kondisyon. Nag-uugong pa rin sa kanyang tainga ang mga sinabi ni Mateo. Biglang napagtanto ni Mingayo na ang pakete ng pulbos na iyon ay para pigilan si Kerlan na puwersahang makalusot sa huling sandali patungo sa Fiend Commander Realm. Pero kaya ba talaga ng pakete ng pulbos na iyon? Ikaw Ming, anong problema mo? Biglang tanong ni Blue Deagle. Umiling si Mingayo at sinabing, wala. Iniisip ko kung magtatagumpay si Kerlan sa paglusot o hindi. Kung magtatagumpay siya, mapapahamak si Mateo. Bagamat pareho silang kabilang ni Blue Deagle sa Blood Yama Hall, mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam sa ganitong bagay. Si Kerlan ang nangungunang henyo ng pamilya ka. Isang nakababata na tiyak na makakapagmana ng posisyon bilang Panginoon ng lungsod sa hinaharap. Kapag lumabas ang balita, magiging mahirap na sitwasyon ito. Kaya naman, mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam sa bagay na ito. Hindi naman kinakailangang gumamit ng mga armas ang pagpatay ng mga tao. Kung gaano kalakas ang Assassination Hall, tanging siya, ang Hall Master, pati na rin ang Hall Master ng Blood Yama Hall ang nakakaalam. Sa ikalawang araw matapos ibigay sa kanya ni Mateo ang pakete ng pulbos na ito, palihim niya itong pinainom kay Kerlan. At ngayon, tila dumating na ang panahon na magkakabisa ito. Pero pangit ang ekspresyon ni Blue Deagle nang sabihin niya, sa lakas ni Kerlan, hindi dapat maging problema ang paglusot. Depende ito kung mabilis na mababawi ni Source Knight ang diwa ng demonyo o hindi. Parehong nasa punto na ng lubos na pagkahapo ang dalawang tao ngayon. Kung sino ang unang makabawi ng lakas ang siyang mananalo. Hindi na pinansin ni Mateo ang pangungutya ni Kerlan. Walang pakialam siyang uminom ng medicinal pill, at sinimulang ibalik ang diwa ng demonyo. Halos manlambot ang puso ng lahat, habang pinapanood ang eksenang ito ng may labis na kaba. Ang marahas na espiritual na enerhiya ay natipon mula sa lahat ng direksyon. Humagalpak ng mahabang tawa si Kerlan, walang takot na tumawa. Ang malakas na sulyap na ito ay nagpasulyap sa lahat. Hanggat natatawid ni Kerlan ang isang kaharian, ang espiritual na enerhiya ay agad nabubuhos sa katawan ni Kerlan, at magiging kanyang diwa ng demonyo. Pangunahing nilinang ng lahi ng demonyo ang kaluluwa ng demonyo. Ganap na pinakawalan ni Kerlan ang pagsupil sa kaluluwa ng demonyo at hinayaan ang kaluluwa ng demonyo na makapag-ugnayan sa langit na daw. Hanggat nakukuha niya ang pagkilala bilang heavenly daw, ang kanyang kaluluwang demonyo ay makakausad ng maayos, at magiging isang Fiend Commander powerhouse. Biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Kerlan. Natuklasan niya na tila nabangga ng harang ang kanyang malademonyo na kaluluwa. Hindi niya talaga kayang makalusot. Ang kaharian ng Fiend Commander ay nasa ilalim lang ng kanyang mga mata, tila nasa abot kamay na niya. Ngunit, sa huling hakbang na ito, hindi niya ito nagawa kahit anong mangyari. Ang pakiramdam na iyon ay parang refleksyon ng buwan sa tubig. Nakikita niya ito, ngunit hindi mahawakan, na nagpapabaliw sa kanya. Sus Mariosep! Sumubok ka! Anong nangyayari? Sigaw ni Kerlan sa kanyang puso. Man! Anong nangyayari? Ang kamahalan Kerlan. Parang medyo may mali. Dahil sa lakas niya, ang paglusot sa hadlang ay dapat na isang bagay na natural na nangyayari ng walang karagdagang pagsisikap. Ngunit bakit ang espiritual na enerhiya ay nagpapakita ng mga senyales ng paglaho? Hindi naman siguro, di ba? Hindi talaga kayang makalusot ang kamahalan na si Kerlan. Ito. Paano ito naging posible? Di nagtagal, may natuklasan ang mga tao sa grandstand na may mali. Ang espiritual na enerhiyang natipon ay nabigong masipsip ni Kerlan at sa halip ay nagkaroon ng mga palatandaan ng pagkaubos. Ang tuklas na ito ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mingayo, parang may malalaking alon na sumiklab sa puso niya. Dumating talaga. Ang gamit nga ng pakete ng pulbos na iyon ay para pigilan si Kerlan na makalusot ng malakas. Si Mingayo bilang Hall Master ng Assassination Hall ay masasabing may karanasan at kaalaman.
Hindi pa niya naririnig noon na mayroong isang uri ng pulbos na nakapagpapagaling na maaaring magpahirap sa mga tao na makalusot sa mga kaharian. Bukod pa rito, wala pa rin kahit kaunting ideya ang grupo. Ang paketeng ito ng pulbos na panggamot ay talagang hindi kilala ng mga Diyos o ng mga multo. Bukod pa rito, sabi ni Mateo noon, ang paketeng ito ng medicinal powder ay makakaapekto sa antas ng kanyang lakas. Kung hindi siya naniniwala sa ganitong erehiya at sinubukan ito, imposible ba para sa kanya na makalusot sa Fiendlord realm sa buhay na ito? Labis na katatakutan pagkatapos ng mahabang pagninilay-nilay. Pagdating sa ikatlong palapag ng grandstand, tumingin si Lilian kay Mateo na dahan-daang tumayo. Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata. Mukhang tiyak na ang resulta. Panginoon ng lungsod Lucius, hindi mo naman ako masisisi, di ba? Nakangiting sabi ni Lilian kay Lucius. Pero tila walang pakialam si Lucius at nakangiting sinabi, napakabait ni Hallmaster Lilian. Pagdating sa ating kaharian, ang mga nasa ilalim ng Fiendlord ay pawang mga langgam. Ang pagkatalo ni Kurlan kay Source Knight ay dahil sa kakulangan ng kanyang lakas. Paano kita masisisi? Isang junior lang, sapat na ang pag-aayos ng isa pa. Kung maririnig ito ni Mateo, tiyak na magugulat siya ng husto. Si Lilian na nang-aasar at nanligaw sa kanya ng mga oras na iyon ay ang walang kapantay na misteryosong Hallmaster ng Blood Yamahall. At isa talaga siyang makapangyarihang Panginoon ng mga halimaw, katulad ni Lord Lucius ng lungsod. Nang marinig ito ni Lucius, tinakpan ni Lilian ang kanyang bibig at ngumiti habang sinasabi, mabuti naman at hindi ako sinisisi ng Panginoon ng lungsod. Makakaasa ka, may utang na loob ako sa iyo sa pagkakataong ito. Tumaas ang kilay ni Lucius. Nagulat siyang tumingin kay Lilian at sinabing, mas mahalaga ang pabor ni Hallmaster Lilian kaysa sa isang junior. Dahan-daang naglakad si Mateo papunta kay Kurlan at walang pakialam na sinabi, sabi ko na dati, ang sunod-sunod mong panalo ay hindi kahanga-hanga. Alam mo, wala nang nag-cheer para sa iyo ngayon. Sa wakas ay may bahid ng takot na sumilay sa mukha ni Kurlan. Hindi, imposible. Bakit ako mabibigo na makalusot? Ito. Imposible ito. Baka sa mukha ni Kurlan ang kawalan ng magawa. Hindi niya kailanman inakala noon na mabibigo siyang makapasok sa Fiend Commander realm. Lalo na't matagal ng plinano ni Mateo ang planong ito, isang taon na ang nakalipas, para pigilan siyang makapasok sa kanyang kaharian. Matagal nang nakatadhana ang lahat ng sandaling iyon nang magdesisyon siyang patayin si Mateo. Nasaksihan na ni Mateo ang paglusot ni Tyler sa huling sandali bago pa man ito makalusot. Kaya paano niya ito mabibigyan ng pagkakataong makalusot? Ang pakete ng pulbos na iyon ay tinatawag na Unfettered Soul Eater Powder, isang gamot na espesyal na ginawa upang puntiryahin ang kaluluwa ng halimaw. Hanggat kinakain ito ng mga martial artist na ilahing demonyo, ang Unfettered Soul Eater Powder ay direktang kikilos sa kaluluwa ng demonyo, na magiging dahilan upang hindi maunawaan ng kaluluwa ng demonyo ang mga sekreto ng langit, at hindi makakausad ng kahit isang pulgada pa sa buhay na ito. Ang Unfettered Soul Eater Powder ay walang kulay at walang amoy at hindi rin magdudulot ng anumang pinsala sa lakas ng isang martial artist. Pero, hanggat sumuko sila, makakalimutan nila ang muling pagbangon sa buhay na ito. Hanggang kamatayan, hindi nila malalaman kung ano ang nangyayari. Bagamat ang Unfettered Soul Eater Powder na pinino ni Mateo ay hindi kayang makaapekto kay Mingayo hanggang sa puntong hindi na siya makakausad pa ng kahit isang pulgada habang buhay, ngunit para sa kanya na maging isang Fiendlord sa ganitong uri ng bagay, makakalimutan niya ito. Imposible. Ako ang hari ng labanan sa dugo. Paano ako matatalo sa isang mataas na ranggong Fiend General? Arg! Lalabanan kita ng todo. Umungol si Kurlan na sumugod kay Mateo. Gayunpaman, sa kasalukuyan niyang kalagayan, hindi niya kayang magdulot ng anumang banta kay Mateo. Tiningnan siya ni Mateo ng may awa at malamig na sinabi, noong nalubog ka sa kaluwalhatian ng nakaraan, nakatadhana ka na sa resulta ngayon. Hindi ka maaaring palitan. Ang King of Blood Battle ba yan? Kay laking karangalan. Chi! Umikot ang mahabang espada ni Mateo, direktang dinurog ang malademonyo na kaluluwa ni Kurlan, na hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Lahat ng mga naroon ay tumahimik ng todo. Kahit matagal na nilang alam ang kahihinatnan, nang dumating ang sandaling ito, hindi pa rin sila makapaniwala.
Ang hari ng labanan sa dugo, ang alamat ng yugto ng labanan sa dugo, ay natalo ng ganito lang. Anong klaseng nakakatakot na pag-iral ang gwapong binata na yan sa ring? Sa labanang ito, panalo ang Source Knight, talo si Kurlan. Sa wakas, binasag ng anunsyo ng referee ang katahimikang ito. 15:02. Kahit na may talino si Blue Deagle, muntik pa rin siyang mapatalon. Masyado lang siyang nasa sabik. Sa isang laban lang, nabawi na ang 2 hanggang 3 taon na kita. Ang perang ito ay basta na lang tinangay ng hangin. Ang Blood Battle Stage ang pinakamakinabang bulwagan sa mga bulwagan sa loob ng Blood Yama Hall. Mailalarawan ito gamit ang pariralang pagdadala ng mga bushel ng ginto araw-araw. Pero ang pagkita ng pera na tulad nito ngayon ay hindi pa nangyari sa kasaysayan noon. Kung ibawas ang mga tumaya sa panalo ni Mateo, ang Blood Battle Stage ay baliw na nakahila ng 100 bilyong low-grade Fiend Essence Stones ngayon pa lamang. Hahaha. Si Lord Hallmaster pa rin ang may foresight. Napakadaling makuha ang perang ito. Hindi ko talaga inaasahan. Bago ang araw na ito, sino ang mag-aakala na ang isang middle-rank Fiend General ay kayang talunin ang King of Blood Battle, si Kurlan? Nasa sabik na sabi ni Blue Deagle. Ngayon, umani ng malaking kita ang Blood Battle Hall. Siya, ang Hallmaster na ito, ay parang natutuwid ang kanyang likod. Malinaw na hindi kasing excited ni Blue Deagle si Mingo at walang pakialam na sinabi, oo, si Lord Hallmaster pa rin ang may kakayahang mag-foresight. Ang batang ito ay talagang hindi isang nilalang na nararapat sa isang mababaw na lawa. Ang kanyang talento, mga pamamaraan, ay masyadong nakakatakot. May ilang pamilyang nagsasaya at may ilang pamilyang nalulungkot. Kumpara sa kasabika ni Blue Deagle, umalangaw-ngaw sa labas ang mga tunog ng panaghoy. Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na. Ang tanga ko ba talaga? Bakit ko naman isasanla lahat ng ari-arian ko? Dahil dito, nawala ang lahat. Mga essence stone ko na parang demonyo. Singhot-singhot. Dumaan ang ama mo sa apoy at tubig ng ilang libong taon bago niya iniligtas ang ilang 10,000 essence stone na ito. Ngayon, ibinalik ko ang dating anyo bago ang kalayaan sa magdamag. Naku Kurlan, para pa nga ba akong matalo ng ganito katindi? Nababaliw na ako. Hahaha. Kita. Kumita ng malaki. Tumaya ako ng 50,000 Fiend Essence Stones at tumaob ito ng 15 beses ng sabay-sabay. 15 beses. Hahaha. Lubog sa pananabik ang taong iyon ngunit hindi niya napansin na maraming pares ng mga mata na ang nakatitig sa kanya. Karamihan sa mga nagpupuyo sa Blood Battle Stage ay mga martial artist na nagpupuyo sa pinakamababang antas. Ngayong nawala na ang lahat ng kanilang mga ari-arian, balisa na sila hanggang sa mamula ang kanilang mga mata. Ang lalaking ito na tumaya sa panalo ni Mateo ay kumita ng pera ngunit hindi alam kung paano pigilan ang sarili. Kalaunan, hindi na niya malalaman kung paano siya namatay. Gayunpaman, palaging may ilang mga tao na exception. Niyakap ni Lin Fan si Luigi ng mga oras na iyon, nais niya itong yakapin ng buong puso. Hindi niya kailanman naramdaman na ganito pala kaganda ang anak na ito sa paningin. Si Mateo ang special grade retainer ng Fan family. Natural lang na hindi tataya si Lin Fan sa panalo ni Kurlan tulad ng iba. Gayunpaman, hindi siya lubos na positibo para kay Mateo. Dahil sa ideya na pasayahin si Mateo, tumaya si Lin Fan sa Mateo ng 1,000,000 Fiend Essence Stones. Hindi niya akalain na sa isang iglap, nakakuha si Mateo ng 15,000,000 Fiend Essence Stones. Kahit para sa isang malaking pamilya tulad ng Fan family, ang 15,000,000 Fiend Essence Stones ay hindi rin maliit na halaga. Higit sa lahat, baka sa mukha niya ang pananabik. Ang pangalan ng Source Knight ay aalingaw-ngaw sa buong Capone Capital City ngayong gabi. Natural na makikinabang din ang kanyang Fan family sa pakikisama rito. Mabuti kong anak, napaka-maingat mo talaga. Ang kayamanang ito, kailangan mo akong tulungan na manatili sa Fan family kahit anong mangyari. Hahaha. Sabi ni Lin Fan sabay tawa ng malakas. Simula ngayon lang, wala nang ideya kung gaano karaming mga maharlika ng Capone Capital City ang lumapit para batiin siya. Siya, ang pinuno ng pamilyang tagahanga na ito, ay agad na nakaramdam ng liwanag sa kanyang mukha. Gayunpaman, malinaw na hindi kasing optimistiko ni Lin Fan si Luigi.
Pakiramdam niya ay hindi pala kaibigan o malayo sa kanya si Mateo. Tungkol naman sa kanyang aktibong paghabol, tila pabaya rin ito. Hay, kaya ko lang gawin ito ng paisa-isa, naisip ni Luigi sa kanyang puso. Nang pinag-uusapan ng buong kabisera kung gaano kalakas si Mateo at iba pa, hindi ito masyadong alam ni Mateo. Habang naglalakad, napakaraming henyo ang natalo ni Mateo, mapa-alchemy man o martial arts. Para sa ganitong uri ng tagumpay, matagal na niya itong nagagawang ituring na parang isang normal na araw. Pagbalik sa pamilyang Fan upang gamutin ang kanyang mga sugat, hindi nagmamadali si Mateo na mag-cultivate, sa halip ay ginugol niya ang buong araw sa Fiend Medicine Hall. Ang kanyang prestihiyo ay parang araw sa katanghaliang tapat ngayon. Lahat ng tao sa Fiend Medicine Hall, kasama na ang Hall Master, ay tinatrato siya ng may kagandahang loob ng isang guro. Dahil napakagandang kayamanan, ayaw sayangin ni Mateo. Nagtrabaho siya bilang guro sa Fiend Medicine Hall habang ginagamit ang mga mapagkukunan ng Fiend Medicine Hall upang maunawaan ang alchemy daw. Ang pananaliksik ni Mateo sa 2-star Divine Pills ay hindi pa umaabot sa antas ng Grand Completion. Nangangailangan pa ito ng maraming praktikal na gawain bago ito makamit ang Grand Completion. Sagana ang mga mapagkukunan ng Fiend Medicine Hall at malaki rin ang paggalang nila sa kanya. Natural lamang na ito ang pinakamagandang lugar para pag-aralan ni Mateo ang alchemy daw. Kaya naman, si Mateo ang naging tagapag-alaga ng Fiend Medicine Hall na botika ng mga demonyo, at ipinagkaloob ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Sino mang pumunta sa Fiend Medicine Hall para humingi ng mga tableta, tatanggapin niya lahat. Siyempre, si Mateo na nag-aaral ng alchemy daw ay mayroon pa ring napakahalagang misyon, ang bumuo ng formula ng tableta upang ayusin ang banal na dagat. Tungkol kay Little Fatty Jingy, lagi siyang nasa isip ni Mateo. Kahit ano paman, kailangan niyang hayaan si Fatty Graham na ibalik ang kanyang banal na dagat at magtanim muli. Pero alam din ni Mateo na hindi ito isang bagay na magagawa sa isang iglap. Ang pag-aaral ng alchemy daw ay nangangailangan ng naipon na pagsasanay at pananaliksik. Kung mas mataas ang grado ng Divine Pill, mas mahirap itong intindihin, lalo na ang pag-usapan ng pagbuo ng mga bagong medicinal pills. Malapit nang lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata. Matagal nang naglaho ang usapin ng pagpatay kay Carla ni Mateo. Ngunit ngayon, umangat ang titulong numero 1 Fiend Apothecary ng Capone Capital City sa kabisera. Araw-araw, ang mga martial artist na nakapalibot sa pintuan ng Fiend Medicine Hall upang humingi ng mga gamot ay pumipila na parang isang mahabang dragon. Ipinagmamalaki ng mga makapangyarihang general sa Capone Capital City ang pagkakatanggap nila ng isa sa mga medicinal pills ni Master Source Knight. Ang mga gamot na pinino ni Mateo ay itinaas sa napakataas na presyo sa black market. Hindi maiiwasan iyon. Mataas ang kalidad ng mga medicinal pills na pinino ni Mateo, at malakas ang epekto nito sa medisina. Ang iba ay hindi maihahambing sa mga table tasks ni Mateo. Gayunpaman, sa loob ng kalahating taon ng pagsasanay na ito, naitaman ni Mateo ang lahat ng masasamang gawin ni Maggie at ng iba pa. Dahil dito, lubos na bumuti ang kanilang pamantayan sa pagpino ng mga pill. Ang 5 matatanda ay pawang lumuluha ng pasasalamat. Sa araw na ito, nilapitan ni Maggie si Mateo at maingat na sinabi, Master Source Knight, narinig ng ating mga kasamahan sa Longping Capital City, Black Jade Capital City, at ng mga Fiend Medicine Hall ng Purple Nether Capital City na napakataas ng pamantayan ng alchemy ni Master at naakit sila sa iyong katanyagan, umaasang makikinig sa pagtuturo ng Master tungkol sa Dao. Ano ang opinyon ni Master? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo at walang pakialam na sinabi, masyado ba kayong nakinig ng husto at pakiramdam ninyo ay hindi sulit ang aking pangangaral? Kahit sino ay maaaring pumunta at makinig. Kumabog ng malakas ang puso ni Maggie at dali-dali niyang sinabi, ito. Masyadong seryoso ang mga salita ng guro. Ang pangangaral ng guro, bawat parirala ay isang hiyas, dahilan para agad tayong maliwanagan. Paano ito magiging isang bagay na mura? Malamig na sabi ni Mateo, ang dahilan kung bakit ako nanatili rito ay dahil may utang na loob ako sa Blood Yama Hall ninyo, hindi dahil wala akong ibang magawa. Tungkol naman sa Blood Yama Halls ng ibang mga kabisera, hindi ko sila kilala, at ayoko ring makilala. Hayaan silang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Nagmukhang awkward si Maggie at umatras ng walang magawa.
Pagkatapos lumabas ni Maggie, ngumiti ng malamig si Mateo. Talaga bang itinuturing siya ng Blood Yamahol na isang malayang puwersang paggawa? Hindi man lang dumudugo at gusto niyang ipangaral niya ang tungkol sa daw para sa kanila. Napakaganda ng panaginip. Tungkol sa mga taong pumupunta para makinig sa mga sermon, walang pagtutol si Mateo. Pero kailangan nila itong suklian ng pabor. Sa loob ng kalahating taon na ito, kahit hiniram ni Mateo ang Fiend Medicine Hall, ang platapormang ito, ang kanyang lakas sa alchemy ay bumuti ng husto. Pero ang nakuha ng Fiend Medicine Hall mula rito ay higit pa sa kanilang ibinayad. Kahit hindi pinansin ang iba, malaki pa rin ang posibilidad na makapasok ang 5 elder sa kaharian ng 3-star Fiend Apothecary sa hinaharap sa ilalim ng kanyang patnubay. Ito pa lang ay higit na sa kanilang pera. 1503. Pagkatapos umalis ni Mateo, may mapait na ngiti sa mukha ni Maggie. Alam niyang ganito ang magiging resulta. Pinilit lang talaga siya ng Hallmaster na pumunta rito. Kaya wala na rin siyang ibang magawa. Ang magagawa niya lang ay subukan ito. Ang Fiend Medicine Hall ay sumailalim sa isang nakamamanghang pagbabago sa ilalim ng mga kamay ni Mateo sa loob ng kalahating taon na ito. Kamakailan lamang, nitong mga nakaraang araw, bahagyang naramdaman ni Maggie na ang kanyang kaharian na matagal nang hindi lumuluwag ay mayroon ng mga senyales na mabubuo. Ang tuklas na ito ay labis na nagpabalisa sa kanya. Si Maggie ay tumigil na sa kaharian na ito sa loob ng 10,000 taon. Alam niyang matagal na niyang naubos ang kanyang potensyal at wala nang pag-asa pang makabangon sa buhay na ito. Pero ngayon, may pag-asa na talaga siyang makapasok sa maalamat na 3-star Fiend Apothecary. Paanong hindi siya mapapahanga ng husto sa resultang ito? Pero alam ni Maggie, para kalusot siya, lahat ng iyon ay dahil kay Mateo. Sa kalahating taon na ito, nagbukas si Mateo ng isa pang bintana para sa kanila, na nagbigay daan sa kanya upang makita ang isang bagong mundo. Ang ilang maliliit na trick na itinuro sa kanila ni Mateo ay masasabing nakapagpahusay sa kanilang alchemy skill, na siyang dahilan kung bakit mabilis na lumalakas ang kanilang lakas. Ang pagpino ni Maggie sa Devil Dragon Flame Crystal Pill ay kasalukuyang halos puro middle grade bilang simula. Malaki ang posibilidad na makapagpino siya ng high grade. Para magkaroon ng ganitong uri ng pag-unlad sa loob ng kalahating taon, maaari lang itong ilarawan gamit ang pagsakay sa rocket. Kung dati lang iyon, hindi kailanman nang ahas si Maggie na isipin na kaya pa rin niyang magkaroon ng ganito kabilas na pag-unlad sa alchemy. Alam niya na ang 4 na iba pang elder ay nakamit din ang iba't ibang antas ng pag-unlad. At lahat ng ito ay salamat sa Master Source Knight. Alam pa nga ni Maggie na ang pag-unlad ng Hallmaster sa kalahating taon na ito ay kahanga-hanga rin. Naitapon na niya ang 2 pang 3-star Fiend Apothecary sa lungsod na nasa likuran niya. Ang kasalukuyang Mateo ay iginagalang na nila na parang isang Diyos. Malaki ang ipinagbago ng Fiend Medicine Hall, pero hindi kailanman nagsalita si Mateo para humingi ng kahit ano noon. Kahit na naroon siya at nagpipino ng mga tableta, ang mga customer mismo ang naghanda ng mga kinakailangang gamot para sa pagpipino. Hindi na kailangang gumawa ng marami ang Fiend Medicine Hall. Malaki ang utang na loob ni Mateo sa Fiend Medicine Hall. Ngayon, ang mga tao ng ibang mga kabisera ay pumupunta upang maghanap ng karanasan. Ito ay malinaw na ang interaksyon sa pagitan ng mga matataas na uri. Itinuring ng Blood Yamahol si Master Source Knight bilang isang taong maaaring pigain ng tuluyan. Magiging kakaiba kung masaya siya. Si Xiao Kung ang Hallmaster ng Fiend Medicine Hall ng Black Jade Capital City. Tungkol naman sa pagpapapunta niya sa itaas ng mga tao para makinig sa mga taong nangangaral tungkol sa Dao, talagang labis siyang nandidiri sa kanyang puso. Ipinagmalaki ng mga Fiend Apothecary ang lahat. Siya, isang 3-star Fiend Apothecary, gaano kagalang-galang ang kanyang katayuan. Bilang mga ordinaryong Fiend Apothecary, hindi niya sila binigyang pansin. Ang kanyang lakas sa alchemy ay isa ring napakahusay na pag-iral sa mga Hallmaster sa kalapit na ilang kabiserang lungsod. Ang mas lalong nagpalungkot sa kanya ay ang narinig niyang ang Fiend Apothecary na ito na nangangaral tungkol kay Dao ay isa lamang pala talagang 2-star Fiend Apothecary. Paano niya ito mapapayag? Moyi, ang galing naman ng amo na ito. Kahit ikaw, na isang Hallmaster, ay hindi mo siya maimbitahan. Malungkot na sabi ni Xiao Kong.
Ang hallmaster ng isang Fiend Medicine Hall na gustong makilala ang isang 2-star Fiend Apothecary ay kinailangan pa ring magpahatid ng mensahe. Hindi ba't biro lang ito? Si Moyi ang hallmaster ng Capone Fiend Medicine Hall. Dahil sa takot na mapahiya, kaya niya inimbite si Meggy kay Mateo. Sa totoo lang, alam din niya na malamang na hindi papayag Mateo na makipagkita sa mga taong ito. Xiao Kung, hindi ito ang Black Jade Capital City. Kung wala kang pakialam, pwede ka nang umalis agad, hindi kita inimbitahan. Sabi ni Moyi na may madilim na ekspresyon. Nang marinig ito ni Xiao Kung, tuwang-tuwa siya at nakangiting sinabi, "Yu, naging matapang ka ha. Kung hindi lang dahil sa pag-imbite sa akin ng hallmaster ko, sa tingin mo pupunta ako sa ganitong kasuklam-suklam na lugar. Sino pa bang master, po? Isang 2-star brat ang nangahas ding lumabas at magpasikat. Ang pangit mo lang talaga kaya tinatawag mong master ang kahit sino kapag nakikita mo sila, di ba? Ang Fiend Medicine Hall ng Capone Capital City ay talagang nasa pinakamababang pwesto sa iilang mga kabiserang lungsod sa paligid. Mula sa bilang hanggang sa lakas, lahat sila ay higit na mahina kumpara sa ibang mga lungsod. Kaya naman, nang makita ni Xiao Kung si Moyi, napaangat ang kanyang ulo, hindi ito sineryoso. Nag-alab sa galit si Moyi at sinabing, "Magaling. Napakagaling. Dahil wala kang pakialam sa pangangaral ni Master Source Knight ng Dao, bumalik ka na." Magsasalita na sana si Xiao Kung nang lumabas si Meggy mula sa loob at yumuko kay Moyi, "Hallmaster, sabi ni Master Source Knight, hayaan silang bumalik sa pinanggalingan nila." Narinig lahat ni Meggy ang pag-uusap ng dalawang tao kanina lang. Gusto niya sanang sabihin ito ng medyo mataktika. Ngayon, hindi na siya nagpakita ng ekspresyon, at direktang inulit ang mga sinabi ni Mateo. Nang marinig ito si Xiao Kung, agad siyang nawala sa sarili at galit na sinabi, "Ha, ang yabang naman. Isang maliit na 2-star Fiend Apothecary ang nangahas na kausapin ang hallmaster na ito sa ganitong paraan. Pupuntahan ko agad ang hallmaster ninyo. Gusto kong makita kung ano ang sasabihin niya." Hugh, Metal Heart, pinag-iisipan nila tayo rito. Tara, hanapin natin ang hallmaster nila. Sina Hugh at Metal Heart ay mga hallmaster ng Fiend Medicine Hall ng Longping Capital City at Purple Nether Capital City. Nang sabihin ni Xiao Kung na, tapos na, tumalikod siya at akmang aalis na. Pero pagkalakad niya ng ilang hakbang, natuklasan niyang hindi na nakasunod ang dalawa ni Hugh. Hindi niya napigilan ang sarili at nakasimangot na sinabi, "Hindi ba ninyo narinig? Pinababalik na nila tayo sa pinanggalingan natin. Gusto nyo pa bang pahabain ang pananatili ninyo rito para lang makita ang mukha ng mga tao?" Pero tumawa si Hugh at sinabing, "Umalis ka na. Dumating ang ating kabisera ng Longping na may kinikilingan na pag-aaral. Paano natin mapapahiya ang host? Dahil isa siyang master, natural lang na may kay-abangan siya. Dapat tayong magpakita ng sinseridad." Ngumiti rin si Metal Heart at sinabing, "Bakit hindi hanapin ni Brother Xiao Kung si Lord Hallmaster? Marahil ay makakasalubong natin si Master Source Knight." Kumunat ang noo ni Xiao Kung, at hindi mabilang na mga tandang pananong ang sumilay sa kanyang puso. Ano bang meron sa dalawang taong ito? Alam niyang minamaliit din ng dalawang taong ito ang Capone Fiend Medicine Hall. Pagpasok pa lang nila sa lungsod, nakita-kita na silang tatlo at nag-usap na hindi nila maaaring hayaang malasing si Moyi sa tagumpay, at kailangan nilang patayin ng maayos ang kanilang prestihiyo. Bakit biglang nagbago ng 180 degree ang kanilang mga pananaw ngayon? May kung anong hindi niya alam sa pagitan ng mga ito. Sumimangot siya at sinabing, "Kayong dalawa, anong ibig sabihin nito?" Ngumiti si Hugh at sinabing, "Walang ibig sabihin. Pumunta tayo sa Capone Capital City nang hindi natin pinansin ang distansya. Natural lang na kailangan nating makipag-usap pa kay Brother Moyi." "Brother Moyi? Itong si Wu ay may ilang mga katanungan kamakailan, Tara. Suriin natin." Hindi pa nakapagsasalita si Moyi nang ngumiti rin si Metal Heart at sinabing, "Kuya Moyi, marami akong isinama na tao ngayon. Magkapatid tayo, kaya kailangan nating makipag-ugnayan ng mas madalas." Naguluhan si Moyi, ngunit hindi niya maiabot ang kanyang mga kamay para makita ang isang nakangiting mukha. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Syempre naman." Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiao Kung at sumangot ng malamig habang sinasabi, "Humph.
Hindi ako naniniwala na kayang hamanin ng isang two-star fiend apothecary ang langit. Hindi niya tayo sasalubungin, di ba? Pagigapangin ko siya para makita ako. Pagkatapos magsalita, akmang aalis na sana si Xiaokong. Sa pagkakataong ito, dahan-daang lumabas si Mateo at nagkataong narinig ang pangungusap na ito. Nakangiti niyang sinabi, ganoon ba? Kung gayon, binabati kita, na blacklist ka na at maaari ka nang umuwi. Biglang lumingon si Xiaokong at sinabi sa malamig na boses, ikaw ba yung kahit anong kalokohan na master? Hey! Iniisip ko kung sino yon, isa pala yung batang basa pa rin sa likod ng tenga niya. Moyi, nanghihina na talaga kayo sa paglipas ng panahon. Bata, huwag kang mag-alala. Uuwi na ako. Pero kailangan mo munang lumuhad at bigyan ako ng 3 yukbo. Pero hindi man lang siya inabala ni Mateo at sinabi kay Moyi, Hallmaster Moyi, nitong nakaraang kalahating buwan, gusto kong bumalik sa fan family para sa isang pribadong pag-iisa. Sa kalahating buwan na ito, huwag kayong magpadala ng mga tao para hanapin ako. Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay ang sagot ni Moyi, dumiretso na siyang naglakad mula sa tabi ni Xiaokong at lumabas ng Fiend Medicine Hall. 1504. Path. Isang ulap ng berdeng usok ang lumabas mula sa koaling panggamot. Ang tabletang panggamot sa loob ay naging isang scrap pill na lamang. Bahagyang bumantong hininga si Mateo at sinabing, nabigo na naman. Hindi kaya talagang mapino ang medicinal pill na ito para maibalik ang banal na dagat. Para mapino ang medicinal pill at matulungan si Jingyi na mabawi ang kanyang Divine Sea, sa kalahating taon na ito, hindi ko alam kung ilang beses nang nabigo si Mateo. Sinubukan niya ang hindi bababa sa 1,000 paraan ng pagsasama-sama ng spirit medicine, ngunit hindi siya nagtagumpay kahit isang beses. Ang mga 1,000 at mahigit kumulang kombinasyon ng mga pamamaraang ito ay mga resulta lamang na kanyang nakamit sa huli. Mayroong hindi bababa sa ilang 10,000 formula ng tableta na nabuo sa kanyang isipan. Sa huli, karamihan sa kanila ay tinanggihan niya. Para makuha ang bagong formula ng tableta na ito, masasabing ginamit ni Mateo ang kanyang utak. Gayunpaman, labis siyang nadismaya sa resulta. Ginawa mo na ang iyong makakaya. Kahit na ang mga alchemy god ay mga powerhouse ng deity realm, hindi rin nila dinidikta ang lahat ng buhay sa mundo. May mga pagkakataon na hindi sapat ang lakas ng tao. Hindi mo rin kailangang panghinaan ng loob. Ang isang medicinal pill para ayusin ang banal na dagat ay hindi pa naririnig sa Heavenspan World. Mas madaling sabihin kaysa gawin para sa iyo na gustuhin itong paunlarin ng mag-isa. Lumitaw ang figure ni Dustless at inalo siya. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Sa katunayan, sa loob ng kalahating taon ng mga eksperimento sa pag-iisip, pakiramdam ko ay malapit na ako rito. Kaya lang, ang patong na ito ng papel na salamin ng bintana ay hindi kayang tusukin mula simula hanggang katapusan, na nagpapalungkot sa akin. May pakiramdam ako na hanggat tinutusok ko ang patong na ito ng papel na salamin ng bintana, ang lakas ko sa alchemy ay lalago ng isang hakbang. Gulat na tumingin si Dustless kay Mateo, na para bang hindi niya kilala ang huli. Alam niya na ang kasalukuyang antas ng alchemy ni Mateo ay mas malakas na kaysa sa Heavenly Empyrean Immortal Growth sa parehong panahon. Pagsulong pa ng isang hakbang, hindi niya man lang ito lubos na naisip. Hindi kaya't walang limitasyon ang lalaking ito. Dadaluyan ng tubig kapag nabuo ang isang kanal. Ang pagiging masyadong sinasadya ay maaaring maging kontraproduktibo. Sa panahong ito, bakit hindi ka muna mag-relax ng kaunti? Marahil, balang araw ay maitutuwid mo ang iyong mga ideya, sabi ni Dustless. Tumango si Mateo at sinabing, panahon na rin para umalis sa pag-iisa. Natatakot akong may mga taong pagod na sa kakahintay. Lumabas si Mateo sa kanyang pag-iisa, matagal na siyang hinihintay ni Zoranlong. Guru, may naghihintay na panauhin mula sa Blood Yama Hall sa box room, sabi ni Zoranlong. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, umalis ka na, ako na ang bahala. Habang naglalakad ng 2 hakbang, biglang lumingon si Mateo at sinabing, pumunta ka at hanapin si Yufan para kumuha ng mga gamot na pang-spiritual, sabihin mo na lang na ako ang nagsabi. Ito ang formula. Matagal ka nang natigil sa half-step origin deity, di ba? Nang marinig ito, hindi sinasadyang nanginig si Zoran sa buong katawan.
Isang matinding tuwa ang bumalot sa kanyang puso at dali-dali siyang lumuhad at sinabing, ang mababang loob na ito ay nakakulong na sa baitang na ito sa loob ng 15,000 taon. Nagam, si Mateo at sinabing, ang galing mo. Sa simula, pagpasok mo sa Heavenspan World, kaya mo nang maabot ang origin deity. Sayang lang at naantala ito. Dahil sa iyong kasipagan at kasigasigan nitong mga nakaraang taon, sasakay na lang ako sa iyo. Nanginginig ang buong katawan ni Zoran habang sinasabi niya, maraming salamat, Lord. Pumayag si Mateo at tumalikod na at umalis. Mahigpit na nakahawak ang dalawang kamao ni Zoran, medyo namumula ang mukha niya dahil sa tuwa. Sa loob ng 100,000 taon na ito ang unang pagkakataon na naging ganito siya kabalisa. Ang kanyang dating mababang antas ng pag-iisip ay sa wakas ay nagdulot ng kaunting alon. Sa loob ng 100,000 taon, palagi niyang ikinalungkot kung gaano kalunos-lunos ang sarili niyang kapalaran. Tila nalubog sa kadiliman ang buong pagkatao niya, hanggang sa lumitaw si Mateo. Hindi kailanman inakala ni Zoran na ang taong ito na nagmula sa Immortal Grove World na tulad niya ay mayroon palang natatanging talento. Nagulo ang buong kabisera ng Capone hanggang sa umapaw ang galit ng kanyang bagong amo. Ang lahat ng puwersa ay umiikot sa kanyang Panginoon. Hay nako! Isang pagkakamali lang, bawat hakbang ay nagiging mali. Kailangan kong doblehin ang aking pagsisikap mula ngayon. Umaasa akong makukuha ko ang kapatawaran ng Panginoon sa hinaharap. Buntong hininga ni Zoran. Nang makita ni Mateo si Lilian, hindi niya maiwasang magulat. Nagbibigay pugay ang Source Knight kay Hallmaster. Hindi ko inakalang personal na dumating si Hallmaster, sabi ni Mateo habang nakahawak ang mga kamay. May bahid ng pagkagulat na sumilay sa tingin ni Lilian at nakangiting sinabi niya, matagal mo nang nahulaan ang pagkakakilanlan ko. Mukhang minamaliit pa rin kita. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko naisip iyon noong mga oras na iyon. Pero pagkabalik ko mula sa 100 Nose Hall, pinag-isipan kong mabuti, at napagtanto kong maraming kaina-hinalang punto si Hallmaster tungkol sa iyo. Ngumiti si Lilian ng matamis at sinabing, hindi nakakapagtaka na mamamatay si Kurlan sa iyong mga kamay. Ang kanyang antas ng kasanayan ay napakahina kumpara sa iyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakabait naman ni Hallmaster. Humajejek si Lilian at sinabing, napansin ko pang ang hindi sapat ang pagpuri ko. Mukhang hindi naman talaga ako ang nahanap kong maling tao. Sumulyap si Mateo kay Lilian ng may malalim na ekspresyon at sinabing, personal na pupunta si Hallmaster, para basuklian ko ang pabor mo. Sumulyap si Lilian kay Mateo ng may pagsisisi at sinabing may malademonyong pang-aakit, ikaw na mad-ulash na bata, ayaw mo man lang tumulong kay ate kahit sa maliit na pabor. Kailangan ko bang gamitin ang pabor para mabayaran ito? Nanginig ang buong katawan ni Mateo at nakangiting sinabi, hindi maliit ang pabor na ito mula sa Hallmaster. Kung tama ang aking mga hula, marami ng Fiend Medicine Hall sa mga kabisera ang nagtipon sa Capone Capital City, hindi ba? Sa sandaling magsimula ako ng sermon tungkol sa Dao, ang buong lakas ng Fiend Medicine Halls ng Blood Yama Hall ng Eminent Orchid Imperial City ay sama-samang tataas ng malaki. Gaano man kalaki ang pabor na ito, mahusay si Hallmaster dito at hindi na niya ako kailangang kalkulahin, hindi ba? May mapait na ekspresyon sa mukha ni Lilian, mukhang maamo at kaawa-awa. Tunay na isang mapang-asar na tao. Bumantong hininga siya at sinabing, nabalitaan ko na ang Blood Yama Hall. Kapag nalaman na ng mga Hallmaster ng ibang mga kabisera ang tungkol sa buhay mo, natural lang na hindi nila ako pababayaan. Napakaraming tao ang humanap sa akin, hindi ko naman sila maitataboy lahat, di ba? Huwag mong tingnan kung paano namamahala si Big Sister sa Blood Yama Hall, may mga pagkakataon din na mahirap ang mga bagay-bagay. Dahil sa ekspresyon ni Lilian, hindi napigilan ng mga tao na mahalin siya nang makita, kaya nanlambot ang kanilang mga buto. Maliban na lang, kung hindi dahil hindi niya ito matalo, hiniling ni Mateo na sana ay makapagbigay siya ng isang mahigpit na sampal. Ang galing talaga ng kalkulasyon ng babaeng ito, gusto niyang tumakbo ang kabayo at gusto rin niyang huwag kumain ng damo ang kabayo. Sa tingin mo ba, sa pagkukunwari mo lang, manganga ko sa iyo ang munting Panginoong ito? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo at walang pakialam na sinabi, Hallmaster, patayin mo na ako kung ganoon.
Huwag mong pag-usapan ang bagay na ito. Agad na napalitan ng maaraw na kulay ang ekspresyon ni Lilian at naging maulap. Ilang sandali pa ang nakalipas, iniisip pa rin niya ang pag-akit kay Mateo. Sa sumunod na sandali, ang kanyang mukha ay nanlamig na parang nagyelo. Isang matalas at malamig na hangering pumatay ang dumating kasabay ng isang alulong, ngunit si Mateo ay matatag na parang bato at hindi natakot kahit kaunti. Alam niyang hindi siya papatayin ni Lilian. Personal siyang lumapit at humingi ng pabor sa kanya, tiyak na may hihilingin siya rito. Tunay nga, tahimik na hamupa ang balak pumatay ni Lilian at malungkot niyang sinabi, ikaw na bastos, talagang hindi kayang tiisin ang lahat. Magsalita ka nga, anong mga kondisyon ang mayroon ka? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, dalawa. Ang una, maituturing itong kalahating pabor na natanto na ngayon. Ang pangalawa, pagkalipas ng isang buwan, titipunin mo ang lahat sa blood battle stage, mangangaral ako tungkol sa daw ng kalahating buwan ng tuloy-tuloy. Kung gaano karami ang kanilang mauunawaan ay nakasalalay sa kanilang sarili. Wala akong oras na sayangin dito araw-araw. May isa pa, iyon ay kung ano man ang mga tao ng Fiend Medicine Hall ng Black Jade Capital City, hindi sila hihintayin ng Panginoong ito. Paalisin sila. Alam ni Mateo na dahil gusto ni Lilian na gamitin ito para makuha ang lahat ng pabor, tiyak na hindi siya papayag. Kaya naman, wala siyang ibang magawa kundi ang piliin ang pangalawa sa pinakamabuti, ubusin muna ang kalahating pabor bago magsalita. Bumantong hininga ng bahagya si Lilian at sinabing, ikaw na batang to, ayaw mo talagang magtiis ng kahit kaunting kawalan. Sige, pangako sa iyo ni ate. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Lilian ang kontrata ng blood essence at bahagyang minasa ang isang selyo. Ang blood essence sa kontrata ay nagsimulang masunog. 15:05. Kontento ka na ba ngayon? Hay nako, hindi pa nakaranas ng ganito kalaking kawalan si Big Sister bago naging Hallmaster na ito, sabi ni Lilian na may pait sa kanyang mukha. Ayaw ni Mateo na masyadong magulo sa paksang ito, kaya sinabi niya, sa personal na pagpunta ni Lord Hallmaster, dapat ay mayroon ka ng ideya tungkol sa kalahati ng pabor, tama ba? Tumawa si Lilian, ang hininga niya ay amoy orchideas, habang sinasabi, tuso at tuso, walang mate at tago sa iyo. Hindi na sumunod si Mateo, tahimik na hinintay si Lilian na magpatuloy sa pagsasalita. Nakatuklas ang ating blood yamahol ng isang sinaunang guho. Nakakalungkot na ang guho na iyon, tanging ang mga nasa ilalim ng Fiend Lord Realm lamang ang maaaring makapasok. Bukod dito, ang mga Fiend General Realm ay hindi maaaring lumagpas sa 1,000 taong gulang. Ang mga Fiend Commander Realm ay hindi dapat lumagpas sa 3,000 taong gulang. Sa panahong iyon, ang mga pinaka-elitistang junior ng Eminent Orchid Imperial City ay magtitipon doon. Ang mga Fiend General Realm ng ating Capone Capital City ay mayroon lamang isang lugar. Sa makatuwid, ang pinakamalakas na tao ay kailangang umalis. At ang taong iyon ay ikaw. Sabi ni Lilian. Ngumiti si Mateo at sinabing, kaya pala palihim mong ginabayan si Curlan at ang deathmatch ko. Para malaman kung sino ang may kwalipikasyon para makapasok sa sinaunang mga guho. Ngumiti rin si Lilian at sinabing, ito ang mundo ng malalakas. Ang mahihina ay maaalis lamang. Nang sabihin ito, sa wakas ay naramdaman ni Mateo na ang nasa harap niya ay isang pinunong nangingibabaw sa isang rehiyon. Sa harap niya, ang mga taong walang halaga para pagsamantalahan ay maaaring iwanan anumang oras. Isa lamang siyang piraso ng chess sa mga kamay niya. Walang kibo na tanong ni Mateo, kailan ba magsisimula? Sabi ni Lilian, pagkalipas ng isang taon, hahanapin kita. Marami ka pang lugar para sa pag-unlad sa Fiend General Realm. Sa panahong ito, isantabi mo na ang usapin ng mga gamot, gamitin mo ito sa pagpapahusay ng iyong lakas. Tumanggaw si Mateo, nagpapakita ng ekspresyon na naiintindihan niya. Habang pinaalis si Lilian, hindi maiwasan ni Mateo na mag-isip. Sa paglalakbay na ito sa karera ng mga demonyo, nakamit na niya ang kanyang layunin. Sa simula, wala na siyang planong manatili. Hindi lang inaasahan ni Mateo na nakuha niya ang atensyon ng Hallmaster ng Blood Yamahol. Dahil pinili siya ni Lilian, ang bawat galaw at kilos nito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Halos imposibleng makatakas mula sa kamay ng isang Fiend Lord powerhouse.
Tungkol naman sa kontrata ng asensya ng dugo, hindi ito inisip ni Mateo. Tunay ngang napakatalino ng bagay na iyon. Para sa iba, mayroon itong nakamamatay na kapangyarihang magbigkis. Pero para kay Mateo, wala itong silbi. Pinino ni Mateo ang Lesser Heavenspan Mountain. Ang pagnanais na gamitin ang ganitong uri ng kapangyarihang pangkontrata upang harapin si Mateo ay isa lamang pangarap. Paano kaya maibibigay ni Mateo ang kanyang kapalaran sa iba? Ang dahilan kung bakit siya nagdulot ng kaunting kahirapan ay para magpakita kay Lilian, para maramdaman nito na labis siyang nag-aalala sa kontratang ito ng asensya ng dugo. Kung titingnan mo ngayon, maganda naman ang epekto. Malamang na napakahalaga lang talaga ng pagpunta sa mga sinaunang guho. Nitong ilang araw, labis na nalungkot si Xiao Kong. Pagkatapos lamang niya nalaman na sina Hugh at Metalheart ay nagpadala muna ng mga tao sa Capone Fiend Medicine Hall para maglakbay. Natuklasan nila na ang antas ng Fiend Medicine Hall ng Capone Capital City ay hindi na katulad ng dati. Gaano ba katalino sina Hugh at Metalheart? Paano nila hindi pa rin alam ang husay ni Master Source Knight? Sa loob ng kalahating buwan, ang dalawang lalaking ito ay nanatili sa Fiend Medicine Hall araw-araw at hindi lumalabas. Matagal nang magkakilala ang dalawang lalaking ito, at niloko pa nga nila siya. Noong una, naisip ni Xiao Kong, gaano man kagaling ang amo na ito, hindi pa rin ba siya makikinig sa Hallmaster? Ang bagay na napagkasundoan ng dalawang magagaling na Hallmaster ay hindi kayang tanggihan ni Source Knight. Sino ang mag-aakala na noong pumunta siya para humingi ng pagkakataong makipagkita sa Hallmaster, direktang sinabi ng kanila Hallmaster na hindi rin niya maaaring impluwensyahan ang desisyon ni Master Source Knight. Dahil nasaktan niya si Master Source Knight, depende na rin iyon sa kapalaran niya. Dahil dito, talagang nawala ng pag-asa si Xiao Kong. Isang buhay na kahit ang Hallmaster ay hindi kayang kontrolin, gaano kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Sa oras na ito, isa na namang mabigat na balita ang dumating. Matagumpay na nakalusot si Meggy ng 5 elder ng Fiend Medicine Hall, at siya ay naging isang 3-star Fiend Apothecary. Ang balitang ito, mapa sa Capone Fiend Medicine Hall man o sa Fiend Medicine Halls ng iba pang mga kabisera, ay isang mabigat na pagsabog. Si Meggy ay isang veteranong 2-star Fiend Apothecary at 10,000 taon nang nanatili sa kaharian na ito. Kung walang aksidente, mananatili sana siya sa kaharian na ito sa buong buhay niya. Pero ngayon, nakalusot na talaga siya. Kung wala itong kinalaman sa Master Source Knight, hindi sila maniniwala kahit nabugbugin pa sila hanggang mamatay. Sa matagal na pananatili sa kabisera ng Capone, natural lamang na kumalat ang balita sa mga demonyong parmasyutiko. Nangaral lamang si Master Source Knight tungkol sa daw para sa mga tao ng Fiend Medicine Hall sa halos 1 taon. Mahigit kalahating taon ba ang ginugol mo sa pag-aayos ng isang 3-star Fiend Apothecary? Binago ng Master Source Knight na ito ang marumi at bulok tungo sa bihira at mala-ethereal. Nagsisi si Xiao Kong hanggang sa maging berde na ang kanyang mga bituka. Habang lumilingon sa paligid, sunod-sunod na dumating ang mga kapwa propesyonal, siya ay nag-aalab sa pagkabalisa. Ito ang misyong iniutos sa itaas. Kung ang ibang tao ay bumalik na puno ng dala, ngunit siya ay bumalik na walang dala dahil nasaktan niya si Master Source Knight, ang responsibilidad na ito ay hindi maliit para sa kanya. Nang makitang mapayapang dumating si Mateo sa Fiend Medicine Hall, agad itong nilapitan ni Xiao Kong para salubungin. Haha, Master Source Knight, nandito ka na pala, yumuko si Xiao Kong habang nakangiti. Sinulyapan siya ni Mateo at walang ekspresyong nilampasan. Alam ni Xiao Kong na hindi madaling malampasan ang round na ito. Wala rin siyang pakialam, sinundan niya si Mateo papasok sa Fiend Medicine Hall nang may sunod Sun Yeren. Guro, noong araw na iyon, ako lang ang may mga mata ngunit hindi nakilala ang bundok Tai, sana'y ang isang dakilang taong tulad mo ay hindi magkimkim ng hinanakit para sa mga nakaraang pagkakamali, sabi ni Xiao Kong. Pagpasok ni Mateo sa Fiend Medicine Hall, marami ng taong naghihintay para humingi ng mga table tasks. Lumapit siya sa kanyang eksklusibong koaling panggamot at malamig na sinabi, mga salitang nasabi na noon, tubig na natapon, hindi ko nababawiin. Ang Fiend Medicine Hall ng Black Jade Capital City ay na-blacklist na. Kung nandito sila, hindi na kailangang maghintay pa ang lahat dito sa hinaharap. Swoosh! Swoosh! Agad na napunta ang tingin ng lahat sa mukha ni Xiao Kong.
Ang ekspresyon ni Xiao Kong ay naging lubhang pangit din ng sabay-sabay at sinabi sa isang seryosong boses, Master Source Knight, hindi ka ba dapat mag-iwan ng lugar para sa maniobra? Ngumiti si Mateo at sinabing, kailangang pagbayaran ng mga tao ang kanilang mga ginawa. Kahapon, kung nainsala kita gamit ang espada, at humingi ng tawad sa iyo ngayon, papayag ka ba? Kaya naman, gawin mo ang gusto mo. Ilang araw nang kasama ni Hyo si Moyi. Hangang-hanga na siya sa husay ni Moyi sa alchemy. Alam niya ang alchemy skill ni Moyi, pero medyo mas malala lang ito kaysa sa kanya. Pero ngayon, nalampasan na siya ng pamantayan ng alchemy ni Moyi sa lahat ng aspeto. Hindi maipaliwanag na ikinagulat ni Hyo ang natuklasang ito. Mahigit kalahating taon, ang lakas ni Moyi ay talagang bumuti ng husto. Isa lamang itong biro. Ang pagsulong ng mga kasanayan sa alchemy, sino ang hindi nagpursigi gamit ang oras? Kalahating taon, kahit na may pag-unlad, bale wala lang din iyon. Pero masyadong halata ang pag-unlad ni Moyi. Hindi nakakapagtaka na nang makita ang 3-star Fiend Apothecary na ito sa Source Knight, maging si Moyi, ang 3-star Fiend Apothecary na ito, ay talagang magalang. Ngayon, siya naman, si Hyo, ang magtatanghal. Xiao Kong, hindi naman sa pinapuna kita, pero sobra na ang sinabi mo noong araw na iyon. Dahil sinabi ni Master Source Knight na ay blacklist ka, baka gusto mong sampelan ang mukha ng Master sa harap ng napakaraming tao. Umalis ka na. Kung hindi, masasaktan mo ang lahat ng naroon. Seryosong sabi ni Hyo. Agad ding tumayo si Metal Heart at sinabing, Xiao Kong, lumabas ka na. Gusto mo bang hindi makita ng maraming tao ang Master Refine Pills dahil lang sa iyo? 1506. Oo. Ayos lang na nasaktan mo mismo si Master Source Knight. Pero huwag mo kaming saktan. Bilasan mo, bilasan mo. Kalahating buwan na naming hinintay ang Master Source Knight. Gusto bang mamatay, ikaw na mismo ang mamatay. Huwag mo kaming hilahin sa tubig. Hinihintay ko pa rin ang Master Source Knight para pinuhin ang mga table tasks para makapagligtas ng mga buhay. Hindi pa rin ako naliligaw, lalaban ako kasama ka. Sa oras na ito, puno ng tao ang loob ng Fiend Medicine Hall. Lahat ay nangunguna kay Xiao Kong. Natuklasan ni Xiao Kong na tila isa siyang daga na tumatawid sa kalye, lahat ay sumisigaw ng bomb alo. Lalo na sina Hyo at Metal Heart, ang ugali ng 2 taong iyon. Mas lalo siyang nag-alab dahil doon. Gusto siyang apakan ng 2 taong ito para lang magustuhan ni Source Knight. Natuklasan niya na tila hindi na talaga niya kayang magpatuloy. Patuloy mong kapalan ang mukha niya at manatili, baka balatan at lalamunan siya ng buhay ng mga taong ito. Kayong 2, naaalala ko na kayo. Umalis na kayo, sino ang kinatatakutan nino? Humph! Hindi ako naniniwala na sa pakikinig sa sermon ng batang ito, makakaakyat pa rin sa langit ang isang tao. Pagkatapos mag-usap, umalis si Xiao Kong nang may sama ng loob. Akala niya noong una ay isa siyang 3-star Fiend Apothecary, isang hallmaster ng Fiend Medicine Hall, na halos bibigyan ni Mateo ng mukha. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ay hindi man lang nagpapakita ng mukha? Sa harap ng napakaraming tao, tuluyang nawala ang mukhang ito. Tungkol sa maikling interlude na ito, hindi ito pinansin ni Mateo. Mayroon siyang sariling kay-abangan. Ang ganitong uri ng kay-abangan ay hindi pinapayagang lapastanganan. Dahil nilapastangan ni Xiao Kong ang kanyang kaluwalhatian bilang isang alkaimiko, kailangan niyang panagutan ang kaukulang mga kahihinatnan. Susunod, sisimulan na ang pagpipino ng tableta. Malamig na sabi ni Mateo. Ang ibang mga Masters Refining Pills ay may iba't ibang pangangailangan. Si Mateo ay wala. Hanggat hindi ka nagmamadaling umakyat para gumawa ng gulo, kahit gumawa ka pa ng ingay sa ibaba, wala ring problema. Ito ang unang beses na nanood sila ng Master Source Knight Refine Pills. Pigil ang hininga ng bawat isa sa kanila, mukhang medyo nasa sabik. Bagamat hindi ito hiniling ni Mateo, ang loob ng Fiend Medicine Hall ay napakatahimik sa oras na ito. Kahit na may mahulog na karayom sa lupa, maririnig pa rin ito ng malinaw. Nang matapos ni Mateo ang pagpino ng mga unang medicinal pills ay saka lamang biglang nagising ang mga Fiend Apothecaries na iyon. Ito. Tapos na. Kumurap si Hyo ng ilang beses, mukhang hindi makapaniwala. Ito ay isang mababang antas na 2-star Divine Pill.
Karamihan sa mga taong naruroon ay kayang pinuhin ito. Ngunit mula sa simula ng pagpipino hanggang ngayon, 2 oras pa lamang ang lumipas. Hindi ba't napakabilis nito? Malinaw na matagal nang nasasanay sina Moyi at ang iba pa rito at mayabang na sinabi, kung hindi. Sa tingin mo ba tatawagan kong master ang kahit sinong tao? Ang ordinaryong 2-star Divine Pills, Master Source Knight ay hindi hihigit sa 2 oras para pinuhin. Ang mga medyo mahirap ay hindi rin lalampas sa 6 na oras. Nanlaki ang mga mata ni Hyo at hindi makapaniwalang sinabi, hindi naman, di ba? Ito. Masyado rin itong eksaherada. Paano naman ang kalidad? Ngumiti si Moyi at sinabing, hindi mo ba malalaman kung titingnan mo? Sa oras na ito, binuksan ni Mateo ang Pogen, at nabuo ang tableta. Ang taong humiling ng tableta ay namula, walang kapantay na pagkabalisa. Kahit hindi pa lumalabas ang medicinal pill, hindi siya nag-aalala tungkol sa kalidad ng medicinal pill. Nang inig ang palad ni Mateo, lumipad ang medicinal pill at marahang lumapag sa lalagyan ng jade. Ang mga titig ni Hyo at ng iba ay naging seryoso, habang nakatingin sa medicinal pill ng may hindi kapani-paniwalang pagkabigla. Antas Diyosa. Diyos ko, 2 oras para pinuhin ang isang divine grade na divine pill. Malabo ba ang mga mata ko? Hindi lang siya ang nagulat. Sunod-sunod na tumaas ang mga hiyawan sa bulwagan, halatang lahat sila ay nagulat sa kakayahan ni Mateo sa alchemy. Masyadong malalim ang pagpipino ni Mateo sa paggamit ng pill. Hindi nila ito maintindihan at tanging pagdagsa ng mga naipon na daw ang naramdaman nila sa paligid ng pill furnace. Gayunpaman, naiintindihan nila ang uri ng medicinal pill. Isang 2-star Fiend Apothecary ang nakapagpino ng isang divine grade divine pill sa loob ng 2 oras. Hindi ito kapani-paniwala. Ang mga divine grade medicinal pills ay karaniwang mga high-rank Fiend Apothecaries na nagpipino ng mga low-level medicinal pills bago pa man magkaroon ng tiyak na pagkakataon na mapino. Kasing level pa lang ng mga Fiend Apothecaries na ito na may lahing Fiend, para mapino ng isang 3-star Fiend Apothecary ang isang 1-star Divine Pill hanggang sa maging Divine Grade, kaya na niyang magsunog ng insenso at samamba sa mga Diyos. 2-star Divine Grade Divine Pills, hindi mo talaga iisipin yan. Divine Grade Divine Pill. Isa talaga itong Divine Grade Divine Pill. Ngayon lang ako nakakita ng 2-star Divine Grade Divine Pill sa tanang buhay ko. Bulalas ng isang 2-star Fiend Apothecary. Ang mga martial artist na naghihintay para sa pagpipino ng tableta ay sumulyap sa kanya na parang nakatingin sa isang hanggal, at sinabing, ang mga medicinal pills na pinipino ni Master Source Knight, nahihiya siyang ipakita ito kung mas mababa pa sa antas langit. Bakit kayo nagkakagulo ng ganito? Natutuwa kayo sa isang pangkaraniwang bagay. Oo. Isa yang 3-star Fiend Apothecary na pinalayas kanina, di ba? Tanga talaga yang lalaking yan. Kaya niya naman naasar si Master Source Knight. Kailangan din siyang tawagin ng mga 3-star Fiend Apothecary bilang guro pagdating sa Master Source Knight. Sabi ng isa pang tao. Mas mababa pa sa antas ng langit, hindi ko ba kayang ipaliwanag? Kumaibot ang mga sulok ng bibig ng 2-star Fiend Apothecary na iyon. Hindi pa niya napino ang mga Heaven Grade Divine Pill sa buong buhay niya. Hindi, sandali, wala pang kahit pinong superior grade na ganito dati. Malinaw na matagal nang sanay ang mga Fiend Apothecaries ng Capone Fiend Medicine Hall sa ganitong eksena. Hindi nila naramdaman na may mali. Sa halip kung talagang pinino ni Mateo ang isang Pildores na panggamot na nasa antas ng langit, saka lamang sila makakatanggap ng sorpresa. Nagpalitan ng tingin sina Hyo at Metalheart, parehong nakita ang pagkamangha sa mga mata ng isa't isa. Kahit matagal na nilang alam na kahanga-hanga ang Master Source Knight, ang pagiging kahanga-hanga sa ganitong antas ay labis pa rin nilang ikinagulat. Kung titingnan mo lang ang proseso ng pagpino ng tableta kanina, si Master Source Knight ay isang taong galing sa ibang mundo kumpara sa kanila. Bilang isang 3-star Fiend Apothecary, hindi talaga nila maintindihan ang pill refinement ng isang 3-star Fiend Apothecary. Sa harap ni Mateo, para silang mga mortal na hindi marunong mag-cultivate, pinapanood ang mga immortal na pumailang lang sa langit at naghuhukay sa lupa.
Alam nilang kahanga-hanga ang kabilang panig, pero kung gaano kahanga-hanga, hindi nila talaga maintindihan. Sa sandaling ito, labis silang natuwa na nakabuo na ng malinaw na hangganan kay Xiaokong. Kung hindi nila mapapanood ang sermon sa pagkakataong ito, pagsisisihan nila ito habang buhay. Susunod. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Ang martial artist na nakatanggap ng medicinal pill ay nagpasalamat muna at umalis. Ang sumunod ay nagdala ng sarili niyang mga gamot at formula ng Pildores. Walang balak si Mateo na magpahinga kahit kaunti, at simulan na ang pagpino. Agad na pinigilan ni Hyo at ng iba pa ang kanilang mga hininga, pinanood si Mateo na pinoproseso ang mga tableta nang hindi inililipat ang kanilang mga tingin, natatakot na may makaligtaan na anumang detalye. Antas Diyosa! Antas Diyosa! Ang galing pa rin ng Diyos! Kalahating araw, ang mga taong pumunta upang manood at matuto ay pawang namangha sa pagkamangha. Nang makita ang ekspresyon sa mga mukha ng mga taong ito, ang mga apoteker ng Capone Field Medicine Hall ay nagpakita ng maunawang ngiti sa bawat isa sa kanila. Kanina lang, katulad din sila ng mga taong ito. Labis na nagulat. Ngunit sa paglipas ng panahon, matagal na silang naging manhid. Ang antas ng pagpipino ng pill ni Master Source Knight ay hindi nila lubos na naiisip. Ito ay dahil mismo sa kung paano igagalang ng Capone Field Medicine Hall si Mateo na parang isang Diyos mula ulo hanggang paa. Kinagabihan, dahan daw ang bumangon si Mateo at sinabing, tapusin na natin ito ng isang araw. Bukas na lang natin ituloy. Tumayo ang lahat ng may paggalang, automatikong nagbukas ng daan, pamuna gamit ang kanilang mga mata, at nakitang palayo si Mateo. Kahangahangang likhang sining. Isa talagang kahangahangang likhang sining. Lumalabas na ang isang kahangahangang likhang sining ay maaari pa ring pinuhin ng ganito. Bumantong hininga si Hyo sa paghanga. Hindi na sayang ang biyaheng ito. Hindi na sayang ang biyaheng ito. Sulit talaga ang biyaheng ito. Hi! Naiinggit talaga ako sa inyong lahat, nakakapanood pa ng Master Source Knight Refine Pills araw-araw. Sabi ni Metal Heart na may walang katapusang inggit. Hindi nakakapagtaka na ang bawat isa sa inyo, ang inyong lakas ay bumuti ng husto. Sa pagtuturo ng Master Source Knight, pinapatay ninyo kaming lahat sa inggit. Sabi ng isa pang Hall Master ng Fiend Medicine Hall. 1507. Nakababatang Ate Lilian, isa kang marangal na Fiend Lord Powerhouse at isa ka pang Hall Master ng Blood Yama Hall. Isa kang maliit na 2-star Fiend Apothecary, hindi mo man lang siya mapasuko. Sa harap ni Lilian ay isang lalaking nakaitim na roba. Medyo madilim ang ekspresyon ng kanyang mukha, halatang malungkot. Nakita ni Lilian na nagagalit siya, pero ngumiti lang siya ng matamis at sinabing, Kuya Hanmo, mura lang ang usapan. Hintayin mo na lang matapos mong makapasok sa sinaunang mga guho, at pwede mo siyang harapin kahit anong gusto mo. Pero sa ngayon, hindi ko talaga siya kayang supalan. Huwag mo nang questionin yan. Matalino ang batang to at hindi madaling mapilit. Kahit nahatiin mo pa siya sa gitna, hindi rin siya actress. Itong Hanmo ay ang Hall Master ng Blood Yama Hall ng Black Jade Capital City. Maipapasa lamang ni Xiaokong ang bagay na ito para malaman niya sa pamamagitan ng mga lihim na paraan sa kanyang kawalan ng kakayahan. Mataas din ang pagtingin ni Hanmo sa bagay na ito at agad na nagmamadaling pumunta mula sa Black Jade Capital City. Alam niyang ang Black Jade Capital City ay naging katatawanan na ng lahat ng mga kabisera, na ikinagalit niya hanggang sa direkta niyang binigyan si Xiaokong ng 2 malalakas na sampal. Kung hindi lang niya tinitingnan ang mahusay niyang alchemy skills, malamang ay direkta na niyang napatay si Xiaokong. Galit ay galit, ngunit ang dapat ayusin sa huli ay kailangang ayusin. Kaya naman, personal niyang natagpuan si Lilian, ngunit sino ang mag-aakala na sinabi pala ni Lilian na wala siyang paraan. Ang isang makapangyarihang Fiend Lord ay talagang walang kapangyarihan laban sa isang Fiend General. Hindi ba't matatawa ang mga tao kung mabunyag ito? Malamig na sumangot si Hanmo, wala kang kapangyarihan laban sa kanya, di ba? Pupuntahan ko siya at makikipagkita sa kanya ng personal. Gusto kong makita kung gaano katibay ang mga buto niya. Malamig na sabi ni Lilian, kung gusto mo siyang pilitin ng malakas, ipinapayo ko na huwag ka nang umalis. Kung papayag man siya o hindi, kung naiinis ka sa kanya, hindi madaling linisin ang kalat sa panig ko.
Alam mo rin kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok sa sinaunang guho sa pagkakataong ito. Ayokong magpakita siya para sa trabaho pero hindi siya magsikap pagkatapos pumasok. Alam mo, itinali ko lang siya gamit ang kontrata ng asensya ng dugo. Bahagyang madilim ang ekspresyon ni Hanmo habang sinasabi niya, ang ibig mong sabihin ay papuntahin ako at magmakaawa sa kanya. Ngumiti si Lilian at sinabing, bakit hindi? Huwag mong isipin na marangal ang katayuan mo. Hindi mo alam na ang kasalukuyan niyang katayuan sa mga Fiend Apothecaries, marahil kahit ikaw, ang Blood Yama Hallmaster na ito, ay hindi maihahambing. Huwag mong pag-usapan ang mga 2-star Fiend Apothecaries, kahit ang grupo ng mga 3-star Fiend Apothecaries na iyon ay may maayos na ugali bilang isang estudyante sa harap niya. Kulang pa rin ang kasalukuyan niyang realm. Kapag lumaki na siya, pareho tayong hindi sapat para tingnan sa harap niya. Bahagyang naging mapanuri ang tingin ni Hanmo, at medyo gulat na tumingin kay Lilian. Medyo mataas din ang pagtatasa na ito, di ba? Alam niyang kahanga-hanga si Mateo. Pero ang pagkakaintindi niya kay Mateo ay puro sabi-sabi lang. Agad na hinanap ni Hanmo si Lilian. Hindi niya talaga maintindihan ang sitwasyon sa loob ng lungsod ngayon. Kayang ang Source Knight na ito ay talagang kakilabot sa ganitong antas. Sige, pangako ko sa iyo na hindi mo siya guguluhin ng malakas. Gusto kong tingnan kung anong klaseng tao ang batang ito, seryosong sabi ni Hanmo. Hindi pwede. Nang malaman ni Mateo ang balak na pagpunta ni Hanmo, direkta niyang sinabi ang dalawang salitang ito. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Hanmo. Masyado ring arrogant ang punk na ito, di ba? Isa siyang mataas na Blood Yama Hallmaster, isang Fiend Lord Realm Powerhouse, hindi mo ba talaga ako kinilala? Akmang tatayo na sana si Hanmo pero nakita niya si Lilian na walang tigil sa pagkindat sa kanya. Mariing pinigilan ni Hanmo ang galit sa kanyang puso at sinabing, kasalanan ni Xiao Kong ang bagay na ito. Pinarusahan ko na siya ng husto at tinanggal sa kanyang posisyon bilang Hallmaster. Master Source Knight, napakabuti mong tao. Huwag kang magpakababa sa kanyang antas. Kahit na sinabi niya ito ng pasalita, isang makapangyarihang Fiend Lord na nagyuko ng ulo sa isang Fiend General, ito ay isa lamang walang kapantay na kahihiyan. Matapos lumipas ang usapin ng mga sinaunang guho, tiyak na makakahanap siya ng pagkakataong harapin ang batang ito. Sa paningin ni Mateo, paano niya hindi mahahalata na hindi taos-puso ang mga sinabi ng kabilang panig? Walang pakialam na sinabi niya, may prinsipyo ako. Simula nang sabihin kong I blacklist ang Black Jade Capital City, hindi ko na balak bawiin iyon. Walang silbi ang sino mang magmakaawa. Ikaw. Hindi mapigilan ni Hanmo ang menas. Masyado ring hindi tinatab ng lahat ang punk na ito. Siya, isang makapangyarihang Fiend Lord, ay nakapagsalita na ng ganito. Hindi man lang nagpahalata si Mateo. Sige, sabihin mo ang mga kondisyon. Hanggat maaari nating hayaan ang ating mga tao na makinig sa iyo na mga aral tungkol sa DAO, handa akong magbayad ng isang tiyak na halaga. Sabi ni Hanmo. Hindi mapigilan ni Lilian sa tabi niya ang magpakita ng kakaibang ekspresyon. Bakit parang kakaiba ang dating nito? Isang pakiramdam na. Hinihiling ito. Pero malinaw na hindi iyon ang iniisip ni Hanmo mismo. Kasalukuyan siyang nasa matinding galit at labis na naaawa, paano niya iisipin ang mga ito? Gayunpaman, malamig pa ring sinabi ni Mateo, Hallmaster Hanmo, sa tingin ko ay may hindi ka naiintindihan. Kahit ibigay mo pa sa akin ang posisyon mo bilang Hallmaster, wala rin akong pakialam doon. Sige, bumalik ka na. Si Hanmo na matagal nang nagpipigil ng galit at galit ay sa wakas ay sumabog na. Nako! Ang laganap na punk, sa tingin mo ba talaga ay walang gagawin sa'yo ang Hallmaster na ito? Habang nag-uusap, isang malakas na pag-agos ng presyon ang kumalat mula kay Hanmo, na dumurog patungo kay Mateo. Matagal nang handa si Lilian. Bigla ring kumawala ang kapangyarihan sa kanyang katawan, na hamarang kay Hanmo. Kuya Hanmo, sobra na. Kung ganito ka, hindi na ako magiging magalang. Seryosong sabi ni Lilian. Malamig na singgal ni Hanmo, Lilian, bibigyan kita ng mukha ngayon. Puro kalokohan, huwag kang bumagsak sa mga kamay ko. Kung hindi, mamamatay ka ng napakasama.
Pagkatapos magsalita, direktang tumakbo si Hanmo sa kawalan at naglaho. Tumingin si Lilian kay Mateo at hindi mapigil ang magsabi ng may mapait na ngiti, bakit mo kailangang gawin ito? Ano ang mapapala mo para masaktan ang isang Fiendlord powerhouse? Pero walang pakialam na sinabi ni Mateo, kahit gumuho ang langit, wala bang Hallmaster Lilian na susuportahan? May mga prinsipyo ako sa paggawa ng mga bagay-bagay. May mga bagay na kailangang gawin, kailangang panagutan ng isang tao ang mga kahihinatnan nito. Tumingin si Lilian kay Mateo nang may malungkot na sama ng loob at sinabing, ikaw na batang to, talagang pinag-aalala mo ang mga tao. Pagkalipas ng isang buwan, parami ng parami ang mga Fiend Apothecary ng mga kabiserang lungsod na nagtipon sa Capone Capital City. Sa loob ng ilang panahon, ang Capone Capital City ay naging banal na lupain ng mga Fiend Apothecaries. Base sa estadistika ng Fiend Medicine Hall ng Capone Capital City, ang kabuuang bilang ng mga Fiend Apothecaries na pumunta para makinig sa pangangaral ni Mateo tungkol sa Dao sa pagkakataong ito ay mahigit 5,000 katao. Ang mga demonyong parmasyutiko na ito ay mga nasasakupan ng Fiend Medicine Halls. Ang iba, kahit ang mga Fiend Apothecaries ng Capone Capital City, ay walang kwalipikasyon para makinig kay Mateo na nangangaral ng Dao. Matagal nang naririnig ng mga Fiend Apothecaries ng Capone Capital City ang reputasyon ni Master Source Knight. Nakakalungkot lang na wala sila sa magandang posisyon, at hindi rin nila naunang marating ang buwan. Paano nagawang hayaan ng Fiend Medicine Hall na dumating ang mga Fiend Apothecaries ng ibang puwersa at makinabang sa sarili nilang liwanag? Nakaramdam ng karangalan ang mga Fiend Apothecaries ng Fiend Medicine Hall ng Capone Capital City. Ang ganitong uri ng engranding okasyon, ngayon lang nila nakita mula pagkapanganak hanggang ngayon. Lahat ng Fiend Apothecaries ay parang gumagawa ng isang peregrinasyon na dumadagsa papunta sa Capone Capital City. Dahil sa napakaraming bilang, matagal nang hindi natanggap ng Fiend Medicine Hall ang obserbasyon ng mga Fiend Apothecaries. Kaya naman, napagkasunduan kalaunan na tanging ang mga Hallmaster ng iba't ibang Fiend Medicine Halls ng mga kabisera ang maaaring pumasok sa loob upang magmasid. Sa wakas, oras na para sa sermon sa araw na ito. Sa pagpapasa-pasa ng mga salita, matagal nang natutunan ng mga Fiend Apothecaries kung gaano kaitikot ang lakas ni Mateo mula sa pinakaunang grupo ng mga Fiend Apothecaries. Tungkol sa sermon na ito, masasabing inaasahan ito ng milyon-milyon. 1508. Para sa engranding pagtitipong ito, hindi nagatubili ang Blood Battle Stage na magpatupad ng lockdown sa loob ng kalahating buwan. Kahit malaki ang mga pagkatalo, wala man lang pakialam si Blue Deagle. Ang laban ni Mateo at Kerlan ay nakatulong na sa kanya na kumita ng 3 taon. Ano ang kahulugan ng kalahating buwan lamang? Ang Blood Battle Stage na kayang maglaman ng ilang libong tao. Mahigit 5,000 katao ang nakaupo rito na tila walang tao. Sa pagkakataong ito, sa pangunahing plataporma, tanging ang nag-iisang figure ni Mateo lamang ang naroon. Ngunit ang figurang ito ay napakalakas at makapangyarihan sa paningin ng grupo ng mga Fiend Apothecaries. Iyon ay isang pag-iral na nagpahanga sa kanila ng may labis na paghanga. Ang mga martial artist ay nagbigay pugay at paggalang sa mga makapangyarihang tao. Magalang ang mga demonyong bot-ika sa mga makapangyarihang tao. Paggalang mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat, dahan-daang ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig. Ang alchemy daw ay sumasaklaw sa lahat, masalimuot at magulo, tila napakaraming bagay. Hanggat inaayos mo ang isang dulo ng sinulid, makakapag-aikad ka ng seda mula sa mga bahay-uod, at makakarating sa kabilang baybayin. Ang alchemy daw ay hindi simple at hindi nababaluktot na pagpipino ng tableta. Kung iintindihin ninyong lahat ito bilang isang malungkot na bokasayon, magiging pangkaraniwan lang kayo. Ang alchemy daw ay isang dakilang daw. Ang daw ng mga medicinal pills, ang sentro ay nasa gamot, at hindi sa tableta. Tumaas at bumaba ang boses ni Mateo, umalangaw-ngaw sa buong Blood Battle Stage. Tahimik ang 5,000 Fiend Apothecaries, nakikinig na parang lasing. Matapos marating ang Alchemy God Realm, mas lumalim pa ang pag-unawa ni Mateo sa alchemy daw. Ang walang kapagurang pag-uusap sa oras na ito ay parang pag-uusap tungkol sa mga walang kwentang bagay sa bahay.
Pero sa pandinig ng ibang mga fiend apothecaries, ang bawat salita ay parang isang hiyas, na naglalaman ng kasabihan ng dakilang Tao. Sa sermon na ito, hindi natulog o nagpahinga si Mateo sa loob ng 15 araw, at nagsalita ng 15 araw ng sunod-sunod. Para sa mga may kapangyarihan sa deity realm, baliwala ang hindi pagpapahinga ng 15 araw. Ngunit ang ganitong uri ng sermon na naglalaman ng kinaroroonan ni Tao ay lubhang nakakaubos ng enerhiya. Para sa mga ordinaryong tao, ang kakayahang tumagal ng 5 araw ay mainam na. Bihirang makita sa mundo ang pangangaral ni Mateo ng 15 araw ng sabay-sabay. Para sa kapakanan ng sermon sa pagkakataong ito, inayos din ni Mateo ang kanyang mga natutunan simula nang maging isang Diyos ng alchemy. Sa oras na ito, natural at maayos siyang nagsalita, nang walang kahit kaunting pagtatampo. Mula sa mababaw patungo sa malalim si Mateo, ang mga bagay na kanyang isinalaysay ay lalong naging malalim. Sa unang araw, nakinig ang lahat na parang puno ng karunungan. Maraming aspeto ng alchemy daw na hindi nila naunawaan ang sabay-sabay na naliwanagan. Sa ikalawang araw, mas lumalim ang mga bagay na pinag-usapan ni Mateo. Mayroon ng maliit na bahagi ng mga tao na nakaramdam ng pagkahumaling sa mga ulap. Sa ikatlong araw, sa ika-4 na araw, sa ika-5 araw. Ang mga bagay na pinag-usapan ni Mateo ay lalong naging malalim. Kahit ang mga 3-star fiend apothecaries ay unti-unting nakakaramdam din ng kaunting pagod. Gayunpaman, wala ni isang tao ang natira. Alam nila na ang mga bagay na binanggit ni Mateo ay napakahirap makuha. Kahit na wala silang naiintindihan kahit isang salita, napakabihirang karanasan din iyon. Gumagamit si Mateo ng napakababaw na paraan para ipakita sa kanila ang daw ng mga gamot. Kahit malabo lang ang kanilang naranasan, kakaiba ang ganitong karanasan. Dati, ang nasa harap nila ay isang makapal na ulap. Hindi nila makita ng malinaw ang direksyon. Ngayon, tinulungan sila ni Mateo na itaboy ang makapal na hamog, hinayaan silang pumunta sa unahan para tumingin-tingin sa paligid. Ganitong klaseng pagkakataon, hindi lahat nagkaroon nito. Ngunit hindi nila namalaya na isang mahiwagang aura ang unti-unting pumupuno sa hangin sa paligid. Ang aura na ito ay umunlad mula sa wala, mula sa mahina patungo sa malakas. Unti-unti nilang natuklasan na ang boses ni Mateo ay lalong lumalayo. Malinaw na nagsasalita si Mateo sa ilalim ng grandstand, ngunit ang boses na ito ay tila nagmula sa malayo. Ito. Anong nangyayari? Ang aura ni Tao. Ito ang aura ng dakilang Tao. Dakilang himig ng langit na Tao. Ito na siguro ang dakilang himig ng langit na Tao. Ang sermon ni Master Source Knight ay nakapagpasigle na sa ugong ng dakilang Tao. Ngayon na. Bawat salitang sinasabi niya ay naglalaman ng Tao. Hindi ko inakalang masasaksihan ko pala ang sandaling ito. Dakilang Tao, langit nung himig, sabi ng alamat, isang beses lang daw ito nangyari noong nangangaral ang ninunong medisina tungkol sa Tao noon. Diyos ko! Posible kayang may lilito na isa pang medicine ancestor sa mundong ito. Anong antas na ba ang narating ng alchemy Tao realm ni Master Source Knight? Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan, makinig ka sa lecture. Ang ganitong klaseng pagkakataon, maaaring di mo minsanan maranasan sa buhay. Kaunting kaalaman lang ang kailangan natin at sapat na ito para sa panghabang buhay na pakinabang. Ang kasalukuyang Mateo ay tuluyan ng nakalubog sa karagatan ng Tao, ang kanyang buong pagkatao ay nasa kawalan. Ang pangangaral ng Tao ay pagbibigay sa iba ng pagsulong. Paanong hindi ito naging isang uri ng pagsulong para sa sarili din? Sa loob ng kalahating buwang ito, sinabi ni Mateo ang sarili niyang pagkaunawa sa Tao ng salita-salita. Masasabing ito ay isang buod at pagpapalalim ng sarili niyang alchemy Tao. Kaya naman, naliwanagan siya. Ang pagdududa at kalituhan sa panahong ito ay pinagsama-sama at lubos na naunawaan sa sandaling ito. Tiningnan ni Dustless ang eksenang ito ng may labis na gulat at pamulong, napakahusay na daw heavenly melody. Ayon sa mga alamat noon, nangaral ang medicine ancestor tungkol sa Tao sa isang grupo ng mga 8-star alchemy gods. Biglang umalangaw-ngaw ang Great Tao. Tumugtog ang heavenly melody, na umaakit sa mga batas na nakapalibot sa kanila. Doon lamang nito na itatag ang pangalan ng medicine ancestor.
Maaari kayang kapareho na niya ng realm si Mateo. Pero isa lamang siyang 2-star alchemy god. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, bigla na lang nagising ang lahat. Nang muling tumingin sa entablado, matagal nang nawala ang mga bakas ni Mateo. Natapos na ang gabi ng Master Source. Man! Pakiramdam ko. Malalampasan ko na yan. Ako rin. Ang sermon ni Master Source Knight ay nagparamdam sa akin na naliwanagan. Kasabay ng mga naipon na daw ng Great Daw Heavenly Melody, sa wakas ay lumuwag ang aking kaharian. Tunay ngang isang Diyos si Master Source Knight. Marahil ay maaari na talaga siyang maging pangalawang medicine ancestor. Yaong mga hindi umunlad sa larangan ng alchemy sa loob ng maraming taon, hanggat hindi masyadong mahina ang talento ng isang tao, lahat ng ito ay nagbunga ng kaunting kaalaman sa pagkakataong ito. Kahit na hindi makalusot sa realm ang isa, ang kanilang lakas ay nagkaroon din ng napakalaking pagsulong. Nagmamadaling umalis ang mga taong ito sa blood battle stage, lahat ay nakahanap ng lugar para pumasok sa isang saradong lugar. Sa loob ng espasyo ng World Suppressing Steel, sa harap ng Lesser Heavenspan Mountain, si Mateo ay nababalot ng walang hanggang aura ng Great Daw. Dahan-daang iminulat ni Mateo ang dalawang mata, at nagpakita ng isang maunawang ngiti. Hindi na mamalayan na nalagpasan na ng kasalukuyang Mateo ang kanyang kaharian, at naabot na ang dakilang pagtatapos sa Heaven Glimpse. Hindi ko inaasahan na ang hindi sinasadyang pagtatanim ng willow ay haantong sa pagiging lilim nito. Isang sermon lang tungkol sa daw ang makakapagpalaya sa akin mula sa pagkakakulong. Hindi lang ako nakagawa ng heart-healing heavenly mark pill, nabuksan pa nito ang pinto ng ikatlong antas ng Chaos Heavenspan Canon. Nakangiting sabi ni Mateo. Gulat na tanong ni Dustless, anong realm ka ngayon? Panandalian at panandalian lang si alchemy daw. Kahit ikumpara pa siya sa ibang 2-star alchemy gods, malaki pa rin ang pagkakaiba ng lakas nito. Ngunit ang kaharian na ito, walang sino man ang nakakapag-iba nito. Marahil ang 2-star alchemy god na ito ay isa lamang uri ng divine pill ang mas marami pang mapipino kumpara sa isa pang 2-star alchemy god. Pero, malinaw na nalampasan na ng kasalukuyang Mateo ang kaalaman kung paano pinuhin ang ilang uri ng divine pills, ang ganitong uri ng kategorya. Kaya naman itatanong ito ni Dustless. Ngumiti si Mateo at sinabing, ito. Hindi ko masabi ng sigurado. Pero sa tingin ko sa ngayon, hindi na dapat maging problema sa akin ang 2-star divine pills. Nanliit ang mga mata ni Dustless, medyo nagulat sa mga sinabi ni Mateo. Alam niyang hindi si Mateo ang taong madaldal, lalo na't hindi siya isang taong mayabang. Para maglakas loob siyang sabihin iyon, tiyak na mayroon siyang kaunting pagtitiwala. Hindi naman gaanong mahihirapan sa refine ng 2-star divine pills. Ang ganitong uri ng mga salita, marahil ay ang medicine ancestor lang, na may ganitong antas ng pag-iral, ang maglalakas loob na sabihin, di ba? Matagal ng panahon ang nakalipas, ang medicine ancestor ay dating katulad mo, na nagpapagana ng Great Daw Heavenly Melody kapag nangangaral tungkol kay Daw. Bumaba ang mga batas, at nakamit niya ang kaharian ng kalahating ninuno. Maaari kayang nasa iisang kaharian na kayo ng medicine ancestor. Nag-aalalang sabi ni Dustless. 1509. Bahagyang nagulat si Mateo, ngunit umiling siya at sinabing, bagamat hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng medicine ancestor noon, ang aking kaharian ay tiyak na mas malala kaysa sa kanya. Maaari niyang akitin ang ilang mga batas na bumaba, ngunit hindi ko kaya. Ngunit ang aking kasalukuyang kaharian ay napakababa pa rin, maraming mga batas ng alchemy daw na may mataas na antas ang hindi pa nauunawaan. Balang araw sa hinaharap, kung makakatawag ako sa kaharian ng Heavenly Emperor, sa palagay ko ay hindi ito magiging mas malala kaysa sa medicine ancestor. Higit pa sa ordinaryong tao ang tiwala ni Mateo sa alchemy. Bagamat ang medicine ancestor ay isang nilalang na hinahangaan ng buong alchemist ng Heavenspan World, may kumpiyansa rin siyang makakahabol ng harapan. Ang mga salitang ito ay maaaring maging walang kapantay na mayabang kung maririnig ito ng iba. Pero may dahilan si Dustless para maniwala na taglay ni Mateo ang ganitong lakas at talento. Kailangang malaman ng isa, mula noong pumasok si Mateo sa Heavenspan World hanggang ngayon, wala pang 100 taon ang lumipas. Ang kakayahang maabot ang kanyang kasalukuyang lakas, ay sadyang hindi ka panipaniwala.
Kahit papaano, sa abot tanaw ni Dustless, maliban sa Medicine Ancestor, walang makakapantay kay Mateo. At ang usapin ng pagpapagana ni Mateo sa Great Dao Heavenly Melody ay nagpasimula ng isang malaking kaguluhan sa mga Fiend Apothecaries ng Blood Yamahol. Napakaganda talaga ng Master Source Knight. Binago lang talaga ng mga bagay na binanggit niya ang pagkakaintindi ko sa alchemy. Hindi ba? Pakiramdam ko ay masyadong mababaw ang pagkakaintindi ko noon. Ang pagkakaintindi ni Master Source Knight sa alchemy daw ay nasa ibang antas kumpara sa atin. Siyempre naman. Kung hindi, paano niya mapapagana ang Great Dao Heavenly Melody? Sabi ko, si Master Source Knight ba ang magiging pangalawang Medicine Ancestor o hindi? Hey, mahirap sabihin yan. Ang Medicine Ancestor, ang ganyang antas ng pag-iral, ay hindi talaga katulad ng naiisip natin. Si Master Source Knight ay isa lamang 2-star Fiend Apothecary. Mahaba pa ang lalakbayin. Gayunpaman, kung patuloy niyang mapapanatili ang momentum, sa tingin ko ay nagpapakita ito ng malaking pangako. Hindi na dapat pag-usapan pa yan. Naglabas na ng gag order ang nasa taas. Kung maririnig mo, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Sa loob ng Capone Fiend Medicine Hall, dalawang Fiend Apothecary na nakarinig sa sermon ni Mateo ay pabuulong na nag-uusap. Maliban na lang, naglabas na ng gag order ang Fiend Medicine Hall. Hindi rin nila mapigilan ang pagkamangha sa kanilang mga puso, kaya naman mahinahon silang nag-uusap. Nagtataka ang lahat kung kayang maabot ni Master Source Knight ang taas ng Medicine Ancestor. Tutal, ito ang pangalawang Fiend Apothecary na kayang mag-trigger ng Great Dao Heavenly Melody pagkatapos ng Dao Ancestor, isa. Siyempre, masyadong malaki ang Heavenspan World. Marahil ay mayroon pa ring ibang Fiend Apothecaries na kayang mag-trigger ng Great Dao Heavenly Melody. Pero ngayon lang nila narinig iyon. Ang makapagpagana ng Great Dao Heavenly Melody noong siya ay isang 2-star Fiend Apothecary, isa itong tunay na kahangahangang pangyayari. Sampal. Sampal. Sa loob ng Fiend Medicine Hall ng Black Jade Capital City, sunod-sunod na sampal ang ibinigay ni Hanmo, at sinampal si Xiao Kong sa ulo ng baboy. Nang marinig niya ang balitang ito, halos mabaliw ang buong pagkatao niya. Naiisip na niya ito. Ang pamantayan ng Fiend Medicine Hall ng Black Jade Capital City ay malapit ng malampasan ng lahat ng mga kabiserang lungsod. Mahusay na daw Heavenly Melody. Iyan ang mahusay na daw Heavenly Melody. Baboy ka ba? Para sakta ng isang Fiend Apothecary na kayang mag-trigger ng mahusay na daw Heavenly Melody. Ang 2-star Fiend Apothecaries na agad na nakalusot ay 43 katao. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang mga taong nakalusot ay 228 katao. Ngayon, mayroon pa ring mahigit 1,000 tao na nasa nagkukulong. Mahigit 1,000 katao. Pero paano tayo? Wala kahit isa. Wala kahit isa. Baboy ka, ayos lang na ikaw mismo ang mawala ng bait. Pero gusto mo pang mawala ng bait ang Hallmaster na ito kasama mo. Umungol si Hanmo kay Xiao Kong, sabay sampal ng sunod-sunod. Pinanood ng iba ang eksenang ito, lahat ay tahimik na parang mga sikada sa taglamig. Sa sandaling magalit ang isang Fiend Lord, magkakalat ang mga bangkay ng libu-libong milya ang layo. Pero lubos nilang naunawaan ang galit ni Hanmo. Kung sila nga iyon, magagalit din sila gaya ni Hanmo. Sa totoo lang, matagal na nilang minamaliit ang mga ninuno ni Xiao Kong ng ilang libu-libong beses sa kanilang mga puso. Ang gandang pagkakataon na to ay pinalampas ng ganoon lang kabilis. Dakilang daw, langit nung himig, wala na sa pagkakataong ito, malamang wala na ang susunod. Galit na galit talaga si Hanmo. Ayon sa balita mula sa Hundred Nose Hall, lahat ng pumunta sa Capone Capital City, ay halos mayroong 1 o 2 tagumpay sa bawat pamilya. Yaong mga hindi nakalusot, ang kanilang lakas ay gumawa rin ng mga kahangahangang pagsulong. Para mapakinggan ang Great Dao Heavenly Melody, kahit baboy pa ito, kaya rin itong i-unlock ang espiritual na karunungan at humakbang sa landas ng cultivation, lalo na ang mga tao. Pero ang kanilang sambahayan lamang ang walang kahit isang taong naruroon. Ang nagpasimula ng lahat ng ito ay si Xiao Kong. Paanong hindi magagalit si Hanmo? Sa wakas, hamupa na ang galit ni Hanmo. Purple Cloud, mula ngayon, ikaw na ang Hallmaster ng Fiend Medicine Hall.
Si Xiao Kung ay magiging alipin ng medisina mula ngayon, at ikukulong sa mga piitan upang pinuhin ang mga tableta sa loob ng 3,000 taon. Pagkatapos magsalita, sumengot ng malamig si Han Mo at umalis. Si Purple Cloud ay isa ring 3-star Fiend Apothecary, ngunit ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa kay Xiao Kung. Hindi rin niya inaasahan na bigla na lang darating ang kaligayahan. Binabaan bilang alipin ng medisina sa loob ng 3,000 taon, si Xiao Kung ay halos wala ng araw para magmayabang. 2 buwan ang lumipas sa isang iglap mula sa sermon ni Mateo. Sa panahong ito, si Mateo ay nasa isang lihim na paglilinang sa buong oras. Dahil sa pagkakataong ito, napukaw ng Great Dao Heavenly Melody ang lahat ng iba pa, sinundan na siya ng kanyang mga balahibo. Hindi na kailangang banggitin pa ang mga benepisyong natural niyang natamo. Ang himig ng dakilang Dao ay kinailangan ng oras upang unti-unting matuno. Pagkalipas ng 2 buwan, sinalubong ng Capone Capital City ang isang napakatanyag na panauhin. Nagbibigay pugay ako kay Lord Heavenstar. Yumuko ng malalim si Lilian sa matandang lalaking nasa harap niya, puno ng paggalang ang masalita nito. Oh, Lilian? Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo. Sabi ni Heavenstar nang may ngiti sa labi. Si Heavenstar ay ang 4-star high-rank Fiend Apothecary ng Blood Yama Hall ng Eminent Orchid Imperial City, isang siyam na patong na powerhouse ng Fiend Lord sa langit. Ang kanyang katayuan ay lubos na iginagalang. Ngumiti si Lilian at sinabing, hindi nangangahas na angkinan ni Lilian ang anumang kredito. Ngumiti si Heavenstar at sinabing, hey, kung may merito, may merito. Para saan ang pag-aaral ng pagkukunwari ng mga tao? Hindi ko talaga inaasahan na ang maliit na Capone Capital City ay maaaring magsilang ng isang Fiend Apothecary na kayang mag-trigger ng Great Dao Heavenly Melody. Ang batang ito ay dapat kontrolado ng aking Blood Yama Hall. Tumango si Lilian at sinabing, Lord Heavenstar, makakaasa kayo. Pagkatapos ng sinaunang pagkawasak, personal ko siyang sasamahan papunta sa lungsod ng imperyo. Pero umiling si Heavenstar at sinabing, hoy, napaka-prodigy mo, paano mo siya nagagawang pigilan? Kailangan mo siyang kusang loob na pagsilbihan ng ating Blood Yama Hall. Bahagyang kumunat ang noo ni Lilian at sinabing, ito ay malamang napakahirap. Hindi alam ito ni Lord Heavenstar. Ginamit ni Lilian ang kontrata ng Blood Essence bago siya halos maitali sa Blood Yama Hall, sa bangkang ito. Ang batang ito ay mayabang sa puso at mayabang sa ugali. Malamang napakahirap para sa kanya na sumuko ng buong puso. Pero walang pakialam si Heavenstar, sinabing may malawak na ngiti, paano hindi magiging arrogant ang isang henyo na kayang magpagana kay Great Dao Heavenly Melody sa puso at mayabang. Tanging ang mga taong may kakayahan lamang ang may karapatang maging arrogant. Alam ng upuang ito na hindi mo siya mapasupal, kaya ako personal na pumunta rito. Dalhin mo siya rito, huwag mong gulatin ang sinuman. Ang bagay na ito, naglabas na ng gag order ang Hallmaster. Ang ibang mga paksayon ay talagang hindi pinapayagang malaman ito. Bagamat kahanga-hanga ang pangyayaring na-trigger ni Mateo ang Great Dao Heavenly Melody, limitado rin ito sa loob ng hangganan ng Blood Yama Hall. Ang sermon ay isinagawa sa Blood Battle Stage. Napakadali para sa Blood Yama Hall na isara ang balita. Hindi kailangang harangan ng Blood Yama Hall ang lahat ng balita. Kailangan lang nilang isara ang balita tungkol sa Great Dao Heavenly Melody, ang insidenteng ito, at sapat na iyon. Ang kahangahangang kakayahan ni Mateo sa alchemy ay hindi nalihim sa Capone Capital City noon pa man. No, kakaiba ang pangungusap na ito. Una, sa palagay ko ay nagkamali ang author at na-type ang Medicine Ancestor bilang Dao Ancestor. Pangalawa, ipinahihiwatig ng pangungusap na ito na ang unang taong maaaring mag-trigger sa Great Dao Heavenly Melody ay isang halimaw. Sa palagay ko ay nagkamali ang author. 1510. Ikaw ang Source Knight. Sinuri ni Heavenstar si Mateo at hindi niya maiwasang magulat sa kagwapuhan ni Mateo. Hindi naman talaga siya mukhang demonyo. Gayunpaman, ang purong enerhiya ng demonyo sa katawan ni Mateo ay naging dahilan upang hindi siya kahanap ng anumang pagkakamali. Nagbibigay pugay ako kay Senior Heavenstar. Hindi naman mapagmataas o mayabang ang ugali ni Mateo.
Hindi siya masyadong magalang kay Heaven Star kahit na isa itong 4-star Fiend Apothecary. Matagal na niyang pinag-isipan ang mga kahihinatnan ng Great Daw Heavenly Melody. Walang paraan para panoorin ng punong himpilan ng Blood Yamahol ng Eminent Orchid Imperial City ang isang henyong tulad niya na dumaan sa kanilang tabi. Sa totoo lang, hindi rin inaasahan ni Mateo na mapapaganan niya ang Great Daw Heavenly Melody. Kung hindi niya talaga ito ipapakita sa harap ng mga tao. Kung alam man ng iba ang ganitong bagay, kahanga-hanga ito, ngunit napakadaling makaakit ng isang nakamamatay na kalamidad. Iisa lang ang layunin ng pagpunta ni Heaven Star sa Capone Capital City, iyon ay ang mapasama siya sa Blood Yamahol. Isang Fiend Apothecary na may kakayahang magpagana ng Great Daw Heavenly Melody, ang kanyang kahalagahan sa Blood Yamahol ay talagang pambihira. Matagal nang pinag-iisipan ni Mateo ang resultang ito at alam din niya na kung hindi siya sasang-ayon, iisa lang ang magiging resulta. Kamatayan iyon. Hinding-hindi siya papayagan ng Blood Yamahol na sumali sa ibang puwersa, at saka maging kaaway nila. Pero hindi rin naman pwedeng masyadong sinasadya ni Mateo. Kailangang magkaroon ng kamalayan ang mga henyo sa mga henyo. Ang kayabangan ay likas na katangian ng mga henyo. Kahit hindi mayabang si Mateo, sa harap ni Heaven Star, kailangan niyang magpakita ng kayabangan. Isang henyo sa alchemy na may kakayahang pukawin ang Great Daw Heavenly Daw na huwag maging mayabang, hindi ito naaayon sa sentido komon. Tiyak na maghahinala ang kabilang panig. Kaya naman, hindi maganda ang pakikitungo niya kay Heaven Star. Siyempre, sa puso ni Mateo, wala siyang gaanong paggalang sa tinaguriang 4-star Fiend Apothecary na ito. Pinaganya niya ang Great Daw Heavenly Melody. Ngayon, nakakita na siya ng mundong hindi nakikita ng iba. Hahaha, talagang ang dapat katakutin ang mga kabataan. Sinasabi ng lahat na ang antas ng Fiend Apothecaries ng lahi kong halimaw ay napakahina at hindi nila kayang magayos ng mga makapangyarihang Fiend Apothecaries. Ngayon, tumahimik na lang ang mga taong iyon. Sabi ni Heaven Star sabay tawa ng malakas. Walang humpay na pagtutol ni Mateo sa kanyang puso. Kasing itaas lang ito ng mga Fiend Apothecary ng iyong lahing demonyo, napakapangit tingnan. Gusto mo pa rin bang mag-alaga ng isang makapangyarihang Fiend Apothecary? Kilala ang Heaven Star na ito bilang isang 4-star high-level Fiend Apothecary. Ngunit inakala ni Mateo na hindi rin ganoon kataas ang kanyang pamantayan. Kung ikukumpara sa mga 4-star alchemy gods ng sangkatauhan, malamang ay malayong-malayo ito. Ang lakas ng mga Fiend Apothecaries ay kailangan pa ring umasa sa tao, walang kinalaman sa lahi. Bagamat may pagkahamak sa puso, mayroon pa ring mapagmataas na anyo si Mateo. Hindi rin alintana ni Heaven Star, tumawa siya at sinabing, umupo ka at mag-usap. Halika at tikman mo ang Blood God Tea na dala ng matandang ito. Hindi ito maaaring inumin ng mga ordinaryong tao. Habang sinasabi niya, itinulak ni Heaven Star ang isang tasa ng tsaa sa harap ni Mateo. Agad na umapaw ang bango. Sumulyap Mateo sa maladugong tsaa at wala namang napansing kakaiba. Pero sa pagkakataong ito, nagbabala si Dustless, Mateo, gusto kang bigyan ng blood soul curse ng lalaking ito. Sumpa ng kaluluwang dugo. Naguguluhan na tanong ni Mateo. Pagpasok ni Mateo sa silid na ito, mukhang mayabang siya sa unang tingin. Sa totoo lang, mapagmatsyag siya sa loob. Maliban na lang, wala naman siyang napansing kakaiba. Ang sumpa ng kaluluwang dugo ay isang napakasama at malalim na pamamaraan ng lahi ng mga demonyo. Hindi ito kabilang sa kategorya ng mga medicinal pills. Kaya, hindi mo rin ito matutukoy. Nakikita mo ba ang mga parol na may iba't ibang hugis sa mga sulok ng bahay? Tanong ni Dustless. Sumulyap si Mateo gamit ang kanyang mga kagamitan. Totoo nga, natuklasan niya na ang bawat sulok ng silid ay may kakaibang hugis na lampara. Ang mga kagustuhan ng lahing demonyo ay ibang-iba sa lahi ng tao sa simula pa lang. Kaya hindi rin masyadong nag-isip si Mateo. Hindi niya inaasahan na isang malalim na misteryo ang nakatago sa mga lamparang ito. Lihim na naisip ni Mateo kung gaano kaliit ang posibilidad na mangyari iyon. Kung hindi dahil kay Dustless, malamang ay mahuhulog na talaga ang loob niya sa pagkakataong ito. Nakita ko. Anong problema sa mga lamparang ito? Tanong ni Mateo. Sabi ni Dustless, may pangalan ang mga lamparang ito. Tinatawag silang soul refining lamps. Ang mga mitya ng soul refining lamps ay pino gamit ang hindi mabilang na mga litid ng tao.
Ikinukulong ng refiner ang mga buhay na kaluluwa sa mitya ng mga lampara, sinusunog ng walang katapusang apoy, pinapagaan ang mga buhay na kaluluwang ito, na pinapalobo ang mga buhay na kaluluwang ito ng napakalaking puot. Ngunit sa unang tingin, wala talagang masabi. Huwag pag-usapan ng mga tao, kahit ang mga demonyo mismo, kung hindi nila naiintindihan ang daw na ito, hindi rin nila mauunawaan ang aktwal na sitwasyon. Huminga ng malalim si Mateo. Medyo malupit ang paraang ito. Tunay ngang mabagsik at walang pusong mga tao ang mga miyembro ng lahing demonyo. Noon, ang lahing demonyo ay gumagamit din ng mga katulad na pamamaraan upang makakuha ng matinong kapangyarihan, at nagsagawa rin ng isang massacre. Kung gayon, ano ang kinalaman ng sumpa ng kaluluwang dugo na ito sa Blood God Tea? Tanong ni Mateo. Ang Blood God Tea ay tunay ngang isang pambihirang spirit tea ng lahi ng mga demonyo. Makakatulong ito sa kanila na mapataas ang asensya ng mga demonyo, na katumbas ng resulta ng mga medicinal pills. Ang Blood God Tea na ito ay isang mahalagang kawing ng Blood Soul Curse. Ito ang pasimula sa paglulunsad ng Blood Soul Curse. Ang Blood God Tea ay itinatanam sa pamamagitan ng pagdidilig gamit ang dugo ng mga buhay na kaluluwang iyon. Kapag nainom mo na ang Blood God Tea, ang mga buhay na kaluluwang iyon na nakakulong sa mga mitya ng lampara ay sama-samang maglalabas ng kapangyarihan ng sumpa, na magpapatama sa iyo ng Blood Soul Curse. Ang mga taong tinamaan ng sumpa ay walang kahit kaunting pakiramdam. Ngunit kapag may nag-activate ng Blood Soul Curse, magdurusa ka sa paghihirap ng kaluluwang nilalamon, at makakaranas ng kapalaran na mas malala pa sa kamatayan. Mukhang gusto nilang gamitin ang paraang ito para kontrolin ka. Sabi ni Dustless. Nalungkot si Mateo. Hindi niya inaasahan na ang Heaven Star na ito ay naghanda ng ganitong patibong para sa kanya. Biglang sumiklab ang kanyang galit. Ang Blood Yamahol na ito ay tunay ngang karapat-dapat na maging isang mahiwagang puwersa sa ilalim ng lupa, isang pag-iral na mas nakakatakot pa kaysa sa City Lord Manor. Hindi siya nangasar kahit kanino at gumamit pa talaga sila ng ganitong uri ng tusong paraan para harapin siya. Senior, may paraan ka ba para harapin itong sumpa ng kaluluwang dugo? Kung hindi ko iinuman itong tiko ng tsaa, malamang hindi ito bibitawan ng matandang iyon. Seryosong sabi ni Mateo. Sumakit din ang ulo ni Mateo. Hindi niya inaasahan na ang pangangaral tungkol sa Dao ay magdudulot pala ng ganito kalaking problema. Nakalusot siya sa mga tanikala ng alchemy daw dahil sa pangangaral tungkol kay Dao, ngunit nakaakit din siya ng matinding gulo dahil sa pangangaral tungkol sa Dao. Talagang kasabay ng swerte ang kamalasan. Pero ngumiti si Dustless at sinabing, nakalimutan mo na ba kung anong klaseng pag-iral ako? Ang Soul Suppressing Pearl ay ang ninuno ng Soul Dao. Maliban na lang kung ang isang Heavenly Emperor Powerhouse ay personal na dumating, kung hindi, paano ka masasaktan ng isang maliit na Blood Soul Curse? Bukod dito, mayroon akong isang sikretong sining na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng sumpa at ibalik ito sa Soul Suppressing Pearl. Inumin mo na lang ang Blood God Tea. Ipaubaya mo na sa akin ang iba. Nang marinig ito, bumalik sa dati ang tibok ng puso ni Mateo. Bahagya siyang ngumiti, kinuha ang tasa at ininom ang tsaa. Nang makita ang eksenang ito, ang mga sulok ng bibig ni Heaven Star ay nagpapakita ng isang ngiti na nagpapakita ng tagumpay ng kanyang masamang balak. Kumusta ang lasa? Nakangiting sabi ni Heaven Star. Tumanggaw si Mateo at puno ng papuri, masarap ang tsaa. Nakakaginhawa ng isip at may epekto pa nga na nagpapataas ng diwa ng demonyo. Tumawa ng malakas si Heaven Star at sinabing, haha, kung gusto mo, mayroon pa ako rito. Ibibigay ko sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Mateo, paano ito mangyayari? Napakalaking uri ng spirit tea, siguradong napakamahal nito, di ba? Hindi makakatanggap ng benepisyo si Source Knight nang hindi naghahasik ng kahit ano. Pinindot siya ni Heaven Star at nakangiting sinabi, nakababatang Kuya Source Knight, tatawagan kitang nakababata kong kapatid. Matalino kang tao at dapat nahulaan mo ang balak ng matandang ito, di ba? Ang lakas ng Blood Yamahol ko ay napakalakas hanggang sa hindi mo ito maisip. Gamit ang iyong talento, tanging ang pagsali sa aming Blood Yamahol ang makapagbibigay sa iyo ng karelegan. Hindi nagpakita ng gulat na ekspresyon si Mateo at nakangiting sinabi, napakabait ni Senior Heaven Star. Basta.
Wala pa ring plano si Source Knight na sumali sa kahit anong paksayon sa ngayon. Hindi rin nagulat si Heaven Star at sinabing may kahulugan, huwag kang magmadali sa pagtanggi, balikan mo muna at pag-isipan mo. Baka magbago ang isip mo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.